Ito na. Ah. Bilisan mo, tulungan mo ang hipag. Ang sakit ng hipag, dahan-dahan lang. Hindi na kaya ng hipag. Ay naku. Ang sakit, dahan-dahan lang. Hai Sheng, hindi mo ba alam na dapat dahan-dahan? Sobrang sakit na ng hipag. Inay, nilinis ko na yung sea urchin na binigay mo sa akin. Hindi na masakit, hindi na. Gunggong na isda. Ang galing mong bata, bakit naging tanga ka? Sinasabi pa na tinulungan mo si inay ngayon. Paano ka ba pasasalamatan ni inay? Ay naku. Ay, ikaw talaga, Chen Yu eh. Ulit-ulit mong tinatanggihan si tatay. Akala ko pa naman isa kang matatag na dalaga. Hindi ko akalain na dito ako makakapag-akit ng isang tanga. Sobrang sabik na sabik. Sinasabi pa na tutulungan kita. Ganito mo siya pinapahalagahan. Mahal na Diyos, tulungan mo ako. Bodong tanga. Naglalakas loob na sirain ang magandang pagkakataon ko. Pupunta ako sa bundok. Hai Sheng, ayos ka lang ba? Hai Sheng, magising ka na. Hai Sheng, pumatay ka na. Si Wang Dabiao, pumatay na. Lumapit ka at manahimik ka. Kung patuloy kang gagalaw at sisigaw, maniwala ka, pati ikaw ay papatayin ko. Ito ay talagang Dragon Ball. Kapag nadugo ka ng aking dugo, kilalanin mo akong Panginoon. Hindi lang niya pinagaling ang aking kabobohan. Hayaan pa akong magmana ng Dragon God Technique. Maliit na isda ang nakakaalam kung paano kontrolin ang alon. Kahit maging isang alamat na tunay na dragon. Huwag. Tulong. Huwag. Nagmamatigas. Habang mas nagmamakaawa ka, mas lalo akong nasasabi. Amang tanga. Bakit ka naglakas ng loob na saktan ako? Huwag mo na akong saktan. Kung patuloy kang sasaktan, may masamang mangyayari. Ang kanyang galit ay umaabot na sa sukdulan. Hindi ito karapat-dapat na ipagsapalaran mo ang iyong sarili. Maghintay ka lang. Hindi kita patatawarin. Ako. Ate, ayos ka lang ba? Wala akong anuman, ikaw. May anuman ba sa'yo? Wala akong anuman. Nabasag lang ang balat. Ay, hindi ka na bobo. Dahil sa kapahamakan, nagkaroon ng kabutihan. Bumalik na sa normal. Ay, ang galing. Hai Sheng, hindi ka na bobo. Ay, ate, mukhang okay na ang mga paa mo. Kailangan ko pang mangolekta ng mga lamang dagat. Kung hindi, mauuna na ako. Ay, ayos na itong batang ito. Bakit parang tanga pa rin? Ay, tingnan ko kung maganda itong Dragon God Technique. Espiritual na bata, nagmamasid sa dagat. Nalaman ko na ang laki ng mga liwanag. Nagsisilbing representasyon ng mga isda. Mas malaki ang mga liwanag, mas mataas ang halaga ng mga isda sa ilalim. Ang mga magagandang bagay ay nakatago sa mga hindi kapansin-pansing lugar. Kung hindi dahil sa barkong Longxiang, hindi ko talaga matutuklasan ang mga magagandang bagay na ito. Hai Sheng, ikaw rin ba ay namimingwit? Magandang araw, Ginoong Alkalde, susubukan ko lang ang aking swerte. Tingnan kung makakahuli ako ng mga mahalagang bagay. Para maibsan ang pasanin sa bahay. Mas malalim ang tubig sa loob ng lawa na may halaga. Bihira lang ang pumupunta dito. Baka may mga magagandang bagay, subukan mo na lang. Pero mag-ingat ka ha. Sige, pupunta ako. Ayos lang. Salamat, Ginoong San. Ay, talagang pumunta na yung tanga si Hai Sheng. Ang magandang bagay sa lugar na yon. Siya lang ang naniniwala. Wow. Napakalaking dragon ng bulaklak. Ayos na, ayos na. May mga tanga na may magandang kapalaran. Isang beses na swerte, ayos na yon. Hindi ba't hindi na ito mauulit? Wow. Iyan ang general na nakasuot ng pulang balabal. Ilang taon na siyang nandito. Ano ang maipapayo ko sa kanya? Mas mabuti pang ako na lang ang maghanap ng daan. Ay, si Yue ay dumating na. Ate, nagdala ako ng mga lamang dagat para sa'yo. Uy, itong tanga talaga ay nakakuha ng malaking bagay. Ito ay malaking bulaklak na dragon. Diyos ko. Ang kalidad nito ay parang pulang baluti ng general. Sa pier, nagbebenta ito ng 2,000 kada kilo. Ate, ito ay para sa'yo. Ay, hindi. Masyadong mahal ang mga ito. Huwag mong kunin si Bianan. Si Yue, si Bianan, ako'y hangal. Sa mga nakaraang taon, si Bianan lang ang totoong nagmahal at nag-alaga sa akin. Ngayon na gumaling na ako. Ang una kong naisip ay ikaw. Kailangan mong tanggapin ito. Aba, ganito ang sabi mo. Hai Sheng, hindi ka na bobo. Hindi na ako bobo.
Hehe, Haisheng, tinanggap na ni Bianan ang iyong damdamin. Ibigay mo na lang ito sa maliit na ito. Kunin mo na ang natitira at ibenta mo na. Sige, sa susunod ibibigay ko sa'yo. Itong pagkakataong ito, ako na ang kukuha at ibebenta sa pantalan. Ay! Sariwang seafood, tingnan nyo na, ay naku. Hindi ba't si Haisheng ito? Anong patay na isda ang ibinebenta mo ngayon? Hayaan mong tingnan ko, ah. Ay naku, pupunta na ako. Ang ganitong malaking bulaklak na dragon, tiyak na mahal ito. Haisheng, pareho tayong taga-syudad. Ay benta mo sa akin ang hipon ng mas mura. Bibili ako sa'yo ng isang malaking timba ng malt sugar. Bro, akala mo ba bobo ako? At saka, may mga patakaran ng pier. Ang bulaklak na dragon, ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha. Tingnan mo ang laki ng bulaklak na dragon na ito. Hindi bababa sa 3 kilo. Ibenta mo sa akin ng 4,000 yuan. Medyo mababa na ang 4,000 para sa ganitong kalidad. Ibibigay ko ang 4,500. Huwag na kayong magtalo. Kailangan namin ng 6,000 cash para sa bulaklak na dragon na ito sa Yuhaitsuan. 6,000, Boss Wang. Mas mataas pa ito kaysa sa presyo sa merkado. Ang Yuhaitsuan ay isang malaking restaurant. Hindi kami tumitingin sa presyo ng merkado. Tinitignan lang namin kung kailangan ko ito. Kung mas malaki pa ang hipon, mas mataas pa ang presyo ko. Sapat na ang laki nito. Paano pa magkakaroon ng mas malaki dito? Meron akong mas malaki. Nasaan? Tingnan ko. Ayan, wow. Diyos ko, ang laki. Ito ang general na nakasuot ng pulang balabal. Grabe, ang ganda ng kalidad at laki nito. Ito na ang hari ng lobster. Ito ay 10, hindi. Gusto ko na ang 15. Ibibigay ko agad ang cash. Ay. Boss Wang. Tama ka, marunong kang makipag-ayos, mabilis makipagtransaksyon. May problema itong alimango. Kakainin mo, mamamatay ka. Huwag kang magbulaan, hindi ako nagsisinungaling. Kasama ko yung hangal na yon, magkaisa kami ng baryo. Siyang isang tanga. Paano makakahuli ng general na nakapulang balabal ang isang tanga? Noong nakaraan, ang mga ibinenta niya sa palengke ay mga patay na isda at bulok na hipon. Walang bumibili. Ngayon, nagdala siya ng napakaraming buhay. Siguradong may problema. Kapatid, hindi nagtitiwala sa'yo. Ngunit ganito ang sinasabi ng lahat. Pinahahalagahan ko ang kredibilidad sa Yuhaitsuan. Kung sakaling may problema, hindi ko kayang akuin ang risk na yan. Lanan. Ay, hindi ako mahilig mang-uyam o mang-utos. Boss Wang, hindi ka bibili. May mga tao na nagsusunggaban pa nga. Kung may maganda pang susunod, hindi ka na talaga makakasali. Si Wu Ersheng, di ba? Mali ang sinasabi mo dyan. Sa pamilihang ito, hindi ako si Wang Fugi ang tatangkain bumili ng sapatos. Sino pa ang tatangkain? Ako ang tatangkain. Boss Wang, kung may pag-aalinlangan ka, sige, tatanggapin ko na. Boss Ye, tama ba? Mag-isip ka mabuti. Kung sakaling may problema ang hipon na ito, masisira ang reputasyon ng first floor ng 4 Seas. Dahil kinuha ko ang hipon na ito, hindi ako natatakot sa anumang problema. Salamat, Boss Ye. Maaari mong dalhin ang hipon na ito nang walang pag-aalala. Tinitiyak kong walang anumang problema. Ako mismo ang nahuli nito, ang anak na babae ng Ye pamilya. Puno ng kapangyarihan ng si Haiyipin, na personal na pumunta sa pantalan para kunin ang kargamentong ito na walang pinagmulan. Hindi ba't may problema sa pinagkukunan? Sa gitna ng sakit, nagmamadaling humahanap ng lunas. Sa aming si Haiyipin, ang pagkuha ng seafood ay palaging nakatuon sa kalidad. Hindi namin tinitingnan ang pinagmulan. Ang hipon na ito ay isang bihirang uri ng mataas na kalidad. Ito ang klase ng produkto na mahirap makuha. Boss Ye, ang malaking ito ay para sa'yo. Ang maliit ay bilang dagdag ko sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung makakakuha ka pa ng ganitong magandang produkto. Mukhang hindi na ito mangyayari ngayon. Kailangan lang na makabangga ang tanga na ito ng swerte. Mabuti na lang kung makakakuha siya kahit isang beses. Hindi naman palaging swerte ang makukuha niya. Bukas sa ganitong oras. Tinitiyak kong makakakuha ako para sa'yo. Hindi ko masisiguro ang dami, pero tiyak na hindi ito kukulangin. Ayos lang basta mayroon ka. Sa bawat dagdag na isa, bibigyan kita ng 1,000. CJ, sang-ayon na tayo. Naniniwala ka pa sa mga kababalaghan ni Boss Ye. Kahit may sariling bangka pa sila, hindi pa rin sigurado na makahuli sila. Lalo pat siya ay isang mangingisda na naghahanap ng swerte sa dagat. Ayaw mong maniwala. Niniwala ako. Bossy, may problema ka ba? Ang bigat nitong mga hipon, hindi ko kayang dalhin. Pwede mo ba akong tulungan na ilipat sa sasakyan? Tumingin ka, magmasid ka. Sariwang pagkain dagat. Tara. Si Ate Yue ay tumulong sa akin noong ako'y tanga. Palagi siyang nag-isip ng paraan para tulungan ako. Kunin mo na lang ang mga natirang pagkain dagat para sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi ba't bahay ito ni Ate Yue? Sino ang dalawang ito? Doon. Huwag kang lumapit. Naku, delikado na. Tinanong kita, sino ba talaga kayo? At nagsusugal pa kayo na sirain ang magandang bagay ni Brother Biao namin.
Huang Dabio, huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag na ako ng tao. Tawagin mo nga, utang bayad. Ito ay tama at makatarungan. Sino man ang dumating, hindi makakatulong. Kailan pa ako nangutang sa'yo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakita mo na ba? Kasulat dito sa puting papel na may itim na tinta. Ngayon, kailangan mong magbayad o. Matulog ka muna, haha. Noong panahong iyon, wala namang nakasulat na interes. Sinabi lang na 3 taon ang bayaran. Yung mga dagdag na bayad, wala akong kaalam-alam. At saka, pera ni Zhang Laojiu ang inutang ko. Kailan ako nangutang sa pera mo? Ibinigay sa akin ni Zhang Laojiu ang utang. Ito ang utang ko. Wala kang pera ngayon, di ba? Kaso, hindi ka nakakuha noong nakaraan. Ngayon, samahan kita para mag-enjoy tayo. Huwag kang lumapit. Huwag mong galawin ako. Huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Tulong, tulong. Tulong, pakawalan mo ako, asawa ko. Haisheng. Bakit ka nandito? Wu Haisheng. Ayos, dumating ka pa nga sa tamang oras. Hindi ko pa nakalimutan yung galit ko sa'yo noong nakaraan. Ngayon, sabay nating ayusin ang lahat. Ako na. Sige, pupunta na ako. Uy, Haisheng. Huwag mo nang ituloy, baka may mangyaring masama. Sige, pupunta na ako. Buti na lang. Nahulog lang. Nakakatakot talaga. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nasugatan ka. Ito ay maliit na sugat, okay lang. Umupo ka rito, lagyan ko ng gamot. Ano? Haisheng, salamat sa'yo. Kung hindi ka dumating, kanina gusto ko nang sumuko. Diyos ko, ano bang ginagawa nyo? Paano nangyari ito? Ay naku. Ay, 2 tao ang nahimatay sa pintuan ng bahay. Paano pa kaya may isa pa? Anong nangyayari talaga? Ginoo, ang swerte mo, dumating ka ng tama. Ngayon, naisip kong dalhan si Yue ng ilang pagkaing dagat. Pero pagpasok ko, nakita ko na inaapi nitong tao si Yue. Swerte na lang at dumating ako agad. Ngayon, iniisip ko pa lang kung hahanap ng ilang kababayan na makakatulong. Dalhin ang taong ito sa istasyon ng pulisya. Itong si Wang Dabiao. Talagang mas masahol pa sa baboy at aso. Karaniwan, ang mga tao sa nayon ay nag-aalaga sa kanya. Hindi niya pinahahalagahan ang kabutihan ng mga tao sa nayon. At nakipagsabuatan pa siya sa mga dayuhan para saktan ang mga tao sa ating nayon. Talagang wala na siyang konsensya. Ay! Ano ito? Ano ito? Ito ang utang pautang. Ganito ang nangyari. Kung ipapadala nila sila sa pulis, matutuklaw nila. Nandito lang sila para mangutang. Medyo mahirap ipaliwanag ito. Kung sakaling sila ang magsasabi na sinunggaban ka at sinabing hindi ka nagbabayad ng utang at sinaktan ka pa, mas lalong magiging masama ang sitwasyon. Naisip ko na rin ito, Treasure. Kaya nga, naisip kong magdala pa ng ilang kababayan para tumulong. Para may saksi naman. Itong bagay na ito, mukhang hindi magiging madali. Matagal nang naglalakad ang Wang Dapiao na walang pakundangan. Takot ang mga kababayan sa kanya. Siguro kakaunti lang ang gustong makipagsabayan sa kanya. Kaya kailangan ni Sanye na mag-ayos-ayos at magpakalma. Siyempre, hindi ko rin naman papayagan si Sanye na tumulong ng walang kapalit. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Noong araw, hindi ako naniwala nang sabihin ng iba na hindi ka bobo. Mukhang totoo nga. Sige, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Ang tanga nito, hindi biro. Isang tao, kaya niyang talunin ang 3. Noong nakaraan, sinabi na pinatakas niya si Wang Dabiao. Hindi ako naniwala. Hindi ko akalain na totoo ito. Hindi na siya tanga ngayon. Hindi niyo ba narinig? Nakikita ng mga may-ari ng pier na nagkarga. Yung batang tanga ngayon ay normal na tao na. Kumikita siya ng 20,000 pesos araw-araw. 20,000. Hindi pa nga ako kumikita ng 20,000 sa isang buwan. Pero araw-araw siyang nagbebenta ng 20,000. Mga kababayan. Yung ingay kanina, grabe talaga. Naniniwala akong narinig niyo na rin. Sige, sabihin na natin. Paano natin haharapin ito? Anong magagawa natin kung siya ay pumasok sa bahay ng iba sa kalagitnaan ng gabi? At nananakit pa ng isang maliit na balo. Kahit ano paman, lahat sila ay parang mga sea cucumber. Ganito ang sinasabi sa usapan.
Pero sa baryo natin, wala rin namang kisi. Kaya umaasa lang tayo sa salaysay ni na Haisheng at Yue. Mukhang hindi ito magiging testigo. Kung nais nating gawing totoo ang bagay na ito, kailangan nating lahat na magsama-sama para maging saksi. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Si Wang Dabiao ay hindi basta-basta. Ang mga tauhan niya ay hindi rin mababait. Tayo ay mga ordinaryong mamamayan. Sino tayo para makipagsapalaran sa kanila? Maraming pamilya sa ating nayon. Kung isipin, aling tahanan ang hindi nakaranas ng pang-aapi ni Wang Dabiao. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon. Maaari nating ipasok si Wang Dabiao ng direkta. Sa oras na yon, magiging malapit na ang ating nayon. O sabihin mo, isa-isa kayong mga duwag. Mga walang silbi na ayaw pang samantalahin ang pagkakataon para maghiganti. Mga duwag. Sinumang magtatangkang ipasok ako, papatayin ko siya. Sinasabi ko sa'yo, kahit na hindi sila pumunta, at saka si Lolo San at si Ate Yue, ay ipapasok ka rin nila, dahil hindi ka makakatakas. Lene, talaga bang gusto niyong maging mga duwag? Pinagtitripan na kayo ng matagal. Wala na bang kahit anong dangal ng isang lalaki? Ganito, basta may isa sa inyo ang gustong sumama sa akin. Ako naman ay tatratuhin siyang kumain at uminom. At bibigyan ko kayo ng tig-isang sigarilyo, paano? Haisheng, anong usok-usok at alak-alak yan? Sino ba ang magkakakilala sa ating bayan? At saka, kung hindi dahil sa kanya na sinakop ang 3 bahagi ng lupa namin. Sinasabi ko sa'yo, naranasan ko na ang ganitong kahihiyan. Tama ka, matagal ko nang hindi gusto ang taong ito. Sa wakas, may pagkakataon na tayong makaganti. Sino ang ayaw, siya ang duwag. Kaya't nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Boss, lahat tayo ay may mga kaso na. Kapag pumasok tayo, tapos na talaga. Ay, ano? Haisheng, may gusto akong pag-usapan ng maayos. Itong pagkakataong ito, kalimutan na natin. Isang beses na lang. Gusto mong kalimutan ito. Walang paraan, sabihin ko sa'yo. Kung hindi kita ngayon ihahatid sa kulungan, hindi na ako magpapangalan na Wu at dadalhin ka. Haisheng, nagkamali ako, Haisheng. Haisheng. Ate, huwag kang mag-alala. Siguradong ihahatid ko sila sa kulungan. Magpahinga ka na lang sa bahay at kumain. Sige, hintayin kita sa bahay pag uwi mo. Lanan. Nakasolusyonan na ang usapin ni Wang Dabiao. Siguradong makakapasok na tayo ngayon. Ang mahalaga ngayon ay ang kasunduan kay Boss Ye. Kailangan nating makakuha ng malaking proyekto. Tumingin sa dagat mula sa tuktok. Walang kasing liwanag ang mga ito kumpara sa Red Robe General. Mukhang hindi ito sapat. Mukhang kailangan na nating sumisid sa dagat. Tara na. Ay. Hey. Ay naku, ngayon hindi na plastic bucket, nag-water tank na. Tignan natin kung anong malaking isda ang makukuha mo. Grabe, 3 metro ang haba ng tuna. Anong isda? Anong isda? Diyos ko. Sobrang laki ng bluefin tuna na ito. Ito ay tiyak na mahal na mahal. Diyos ko. Ikaw ba ang hari ng dagat? Kayang-kaya mong makahuli ng ganitong isda. Ang swerte mo talaga. Bakit ang dami ng tao dito? Anong ginagawa ninyo? Pupunta ako sa bluefin tuna. Ito ay napakahusay na huli. Kanino ang isda? Binili ko na. Sa akin. Ikaw ba? Boss Wang, nagkita na naman tayo. Pare, mukhang may malaking kargamento ka. Talagang hindi madaling gawin yan. Boss Wang, hindi ba't sinabi mo dati na ako ay nag-ipon lang ng mga nawawalang bagay sa dalampasigan? Ano ako magkakaroon ng malaking kargamento? Bakit ngayon, sinasabi mo na akong hindi basta-basta? Sabihin ko sa'yo sobrang simple ko lang. Itong isda ay kusang tumalon sa tangke ko. Sabi mo, hindi ba nakakainis? Kailangan pa niyang ipagawa sa akin ang perang ito. Kaya, pare, paano mo balak ibenta ang tuna mo? Pasensya na. Itong isda ngayon ay naka-assign na kay Boss Ye. Hindi ko ito ibebenta. Sige, ako na lang ang mag-order ng malalaking supply mo sa susunod. Walang problema sa pera. Tiyak na mas marami pa kaysa sa ibinigay ni Boss Ye. Magpapasya na lang ako mamaya. Ay. Naaksidente si Wu Xiaoj at Boss Ye sa daan. Pero walang masyadong nasaktan. Pero nahuli siya ng may-ari ng sasakyan na nakabangga. Kaya hindi siya makaalis ngayon. Hayaan mo muna akong pumunta para tingnan kung anong maganda mong dala. Maaga pa naman. Wala namang masyadong dala ako. Isang malaking isda lang. Hintayin ko na lang siya. Siyempre, hindi ito maliit na halaga. Yung Boss Ye ay abala sa mga bagay-bagay. Di ko alam kung hanggang kailan yon. Hindi ko rin naman dapat sayangin ang oras mo, di ba? Kahit wala akong pera. Mayroon akong opisyal na selyo ng si Haiyipin. Maaari akong gumawa ng AC para sa'yo. Kung magkano, ayun na yon. Siyempre, hindi ako tataka sa utang. Napakahalaga ng opisyal na selyo ng siyang bansa. Hindi basta-basta ibibigay ni Aeon King sa ibang tao. At mukhang janitor itong taong ito.
Hindi naman mukhang leader. Ako naman. Wala namang ginagawa. Hintayin ko na lang si Bossye, hindi naman ito abala. Titignan ko kung ano ang magandang dala ni Bossye. Yun na, titingnan mo lang. Huwag mo nang hawakan na. Sino ang mananagot kung masira ito, di ba? Ay na, hindi makakapunta ang may-ari ng ospital. Bakit hindi mo ako tinawagan para sabihin? Anong ginagawa mo? Anong klaseng bagay ito, nangangati? Ang kati ng mukha ko. Naku, hindi ito lason, di ba? Huwag kang magpatumpik-tumpik, pumunta na sa ospital. Huwag kang umalis, bayaran mo ang gastos sa medisina. Hindi, gusto ko lang patayin ang isdang ito. Wala akong galit sa'yo. Bakit mo ako saktan? Patawarin mo na ako. Kailangan ko ring gawin ito. Pinagbantaan ng itim na tigre ang anak ko. Kung hindi ko gagawin ito, mapapatay ng itim na tigre ang anak ko. Sino ang itim na tigre? Yung itim na tigre ay yung pinadala mo sa pulis kagabi. Ama ni Lin Changhai. Hawak niya ang crown and isa siyang kilalang tao sa Haicheng. May hawak siyang ilang daang tao. Hindi siya basta-basta. Kung inabot mo ang anak niya, siguradong hahanapin ka niya. Tama. Ang itim na tigre ay hindi namin kayang labanan. Wala na akong magawa. Kaya ko lang ito ginawa. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Anong pakialam ko kung sinaktan ng itim na tigre ang anak mo? Bakit mo ako pinapahirapan? Akala mo ba mabait ako? Akala mo ba madali akong paasahin? Tungkol sa nangyaring ito, hindi kita mapapatawad. Hindi ka ba empleyado ng si Haiyipin? Kaya't hintayin mo si Bossye para ayusin ka. Ngayon, dalhin mo si Big Mouth sa ospital. Anong problema mo? Hindi ka makakain. Kunin mo na lang lahat. Ay naku. Anong nangyari? Bossy, may isang tao kanina na nagsabing si Wang Ma ang empleyado mo. At siya pala si Wang Ma. Siyempre, hindi ko siya binabayaan. Pero ganito pa siya makitungo sa akin. Sinasabi ko na nga, may isang tao na biglang dumaan at tinangka ang sasakyan ko. Mukhang yung tao na yun ay tao rin ng itim na tigre. Bossye, talagang nagkaroon ka ng aksidente. Muntik na akong bumangga sa barrier. Yung taong pinigilan ako ay nagtagal sa akin ng matagal. Kaya ako na-late. Hindi ko akalain na mabilis kumilos ang itim na tigre. Kagabi ko lang siya pinadalhan ng anak niya sa istasyon ng pulis. Ngayon, gusto na niyang gumawa ng ganito para i-trap ako. May lakas pa siyang manakit sa'yo. Mukhang kailangan na nating maging maingat mula ngayon. Hindi siya makakagawa ng kahit ano sa akin. Hanggang dito na lang. Pero ikaw, mag-ingat ka. Ito ay bluefin tuna. Ganito kalaki, ito ang hari ng mga isda. Talagang magaling ka. Bibiliin ko ang isdang ito sa halagang 1 milyon. Ngunit wala akong ganung kalaking pera ngayon. Hindi rin sapat ang aking transfer limit. Pumunta tayo sa si Haiyipin. Bibigyan kita ng pera. Ano? 1 milyon, ang taas naman yan. Siguro mga 5 hanggang 60,000 lang. Ay, hindi ko inakalang aabot pa ng 1 milyon. Sige na, pare. Tingnan mo yung sinabi ko kanina. Anong nangyari? Ay, gusto niyang i-book ang susunod kong huli ng isda. Ginoong Wu, nais ng si Haiyipin na makipagtulungan sa iyo ng pamatagalan. Pakiusap, ibenta mo sa amin ang lahat ng huli ng isda mula ngayon. Tinitiyak kong bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. Leon King, sapat na ang 1 beses o 2 beses na pagkuha mo. Ano man ang alok ng si Haiyipin, mas mataas pa rin ang ibibigay ko. Kapatid, anong masasabi mo? Sa negosyo, talagang ang mataas na presyo ang nagwawagi. Pero, kakausapin ako ni Bossye dahil sa problema ko kay Black Tiger. Ngayon, ako ang nagdudulot ng problema sa kanya. Kaya naman, sa maikling panahon, makikipagtulungan lang ako kay Bossye. Tungkol sa hinaharap, pag-usapan na lang natin yon. Kapatid, negosyo ay negosyo. Pagsasama ay pagsasama. Hindi ito dapat paghaluin. Hindi mo rin dapat ipagsawalang bahala ang pagsasama. Boss Wang. Akala mo lahat ng tao katulad mo. Si Ginoo Wu hindi katulad ninyo. Ang si Haiyipin hindi siya pababayaan. Yan yun Jiao, huwag mong akalain hindi ko alam ang sitwasyon sa si Haiyipin. Ngayon, magulo na ang lahat sa loob. Kahit ang iyong tiyo ay hindi ka palalampasin. Yan titignan ko kung magpapatawa ka. Maghintay lang ako ng iyong kabalbalan. Tingnan natin. Tara na, sige na. Hoy hoy. Hoy. Ay naku, akala ko may dala akong malaking bagay ngayon. Ay naku, hindi ko akalain na magiging malaking sorpresa ito. Ito ay isang bluefin tuna. Binili ko ang isdang ito kay Uncle Peng ng 1 milyon. Ngayon pupunta ako sa account para mag-withdraw ng pera. Ito ang hari ng mga isda. Hindi sayang ang 1 milyon. Batang-bata, ang ganda ng potensyal mo. Magkakilala tayo. Ako si Peng Fi, ang executive chef ng si Haiyipin. Tawagin mo na lang akong Uncle Peng. Ako si Wu Haisheng. CJ. Saan nang galing niyang mahiyain na tao? Kami ang si Haiyipin. Sinong pwedeng pumasok sa aming pangunahing pintuan? Ito ang aming mahalagang bisita mula sa si Haiyipin. Kahapon, ang general na may pulang balabal ay kanya. Ngayon, dinala ang asul na bandila na may ginto, higit sa 3 metro ang haba. Hari ng isda. At ano naman kung ganoon? Ang swerte ay pansamantala lamang. Hindi naman palaging ganito ang swerte. Siya ang tiyuhin ni Ginoong Ye.
Matapos magkasakit ang matandang chairman, palagi na siyang nagdudulot ng problema kay Ginoong Ye. Yenen, parang hindi ka nagulat sa hari ng isda. Alam mo ba na alam ko na ito? Sa edad kong ito, ano pa ang hindi ko nakita? Isang simpleng isda na 3 metro ang haba lang ito. Hindi ito dapat ikagulat. Sa kabaligtaran, hindi ka karapat dapat na maging aming natatanging panauhin mula sa buong mundo. Di ito ang lugar mo, umalis ka. Tio. Ako na ngayon ang general manager ng si Haiyipin. Tio, masyado ka namang nakikialam. Gumastos ka ng napakaraming pera para sa isda na higit pa sa presyo sa merkado. Gusto mo bang sirain mo ang shop na 1 pino sa iyong kamay? Sa halagang 100,000, talagang mahal ang isdang ito. Pero ang pangunahing hinahanap ng shop na 1 pino ay kalidad. Sinasabi lang na sisirain nila ang shop na 1 pino. Pero kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na supply. Makakasiguro ba siya na tuloy-tuloy ang supply? Kung hindi niya magagawang tuloy-tuloy na mag-supply sa shop na 1 pino, mas maaga mong iwan ang posisyon ng pangkalahatang manager. Huwag mong sirain ang pinaghirapan ng tatay mo sa maraming taon. Sa huli, natatakot si Tio na masira ko ang shop na 1 pino. Gusto pa rin itong kunin para sa sarili niya. Kasama ko ang iyong tatay, magkaisa tayo. Ngayon na may problema ang tatay mo, iniisip ko siya, anong problema? Mas okay pa rin kaysa masira sa kamay mo. Sinasabi mong iniisip mo ang tatay ko. Ngayon, halos mapasok na ang Yu Haixuan sa ulo natin. Hindi pa sinasabi ni Tio na harapin si Yu Haixuan. Sa halip, nakatutok siya sa akin. Hindi ko lang nakikita na iniisip mong lahat ay mahalaga. Nababahala ako para sa tatay mo. Ang Haisheng ay tunay na yaman. Kaya niyang magbigay ng matatag na supply sa Shanghai Yipin. Talaga ba? Sa loob ng ilang araw, darating si Bosma para kumain. May nakalaan na kaming mesa. Gusto kong makita kung anong magagandang produkto ang maibibigay niya. Kung magagawa ko sana. Kung magagawa mo sana. Hindi na ako magmamando sa aking pamangkin. Kung hindi mo magagawa, bigay mo ang posisyon ng tatay mo sa taong may kakayahan. Mukhang mabibigo si Deputy General Ye. Siguradong masisiyahan si Bosma. Sige, abangan na lang natin ang resulta. Asawa, nasa bahay ka ba? Haisheng, pumasok ka na. Haisheng, umupo ka na. Kumain ka na ba? Asawa, maghahanda ako ng pagkain para sa'yo. Hindi na, asawa, maupo ka na. Pumunta ako dito ngayon. May kailangan akong sabihin sa'yo. Anong kailangan? Tungkol pa rin sa nangyari kay Wang Dabiao. Yung 3 tauhan na sinaktan ko dati. Isa sa kanila ay anak ng Black Tiger. Natatakot akong magdulot siya ng gulo sa'yo sa mga susunod na araw. Kaya naisip ko, bumalik ka na lang sa bahay ko sa mga susunod na araw. Wala namang tao sa bahay ko, ako lang. Para may bantay tayo. Kaya mas kampante ako sa loob ko. Haiseng, napakabait mo talaga sa hipag mo. Dahil sinabi mo na yan, hindi na ako tatanggi. Basta't nag-iisa rin ako. Walang pinagkaiba. Hipag. Noong mga panahong tanga ako, ikaw ang nag-alaga sa akin. Protektado mo ako. Hindi mo alintana ang mga chismis ng mga tao sa baryo. Ngayon hindi na ako tanga. Palitan mo ako para protektahan ka. Lanan. Ay, nandito na. Nandito na ang tanga. Pakiusap, huwag kang maingay. Ang Haisheng ngayon ay hindi na katulad ng dati. Siya na ang nag-isa na tinalo si Wang Dabiao at ang dalawa pa. Yun si Wang Dabiao ah. Walang sinuman sa atin na yon ang makakatapat sa kanya. Huwag nang pag-usapan ng 1 na 3. Wala naman akong sinabi. Gusto ko lang talagang sumunod sa kanya. Sikaping matutunan ang kanyang galing sa pangingisda. 2 araw na siyang nakakuha ng maraming isda. At ang mga ito ay talagang dekalidad na ibinenta ng mahigit 1 milyon. Baka swerte lang ito. Gusto ko rin matutunan. Karaniwan, walang tao sa maliit na alon. Bakit ang daming tao ngayon? Paano ako makakahuli ng malaking isda? Hindi ako naniniwala dito, si Wu Ergao. Kung si Haisheng ay patuloy na nakakahuli ng malalaking isda, bakit ako hindi? Haisheng. Ang daming nakatingin. Siguradong hindi na ako makakasabak sa dagat. Baka pwede tayong pumunta sa kalapit na nayon. Haisheng, kuya. Lanan. Walang kanin sa bahay, talagang ubos na. Naisip kong pumunta sa inyo para kumuha ng ilang seafood at ipagbili. Para kahit papaano, mapuno ang tiyan ko. Huwag mong sisihin ako. Hindi ako si Wang Dapiao, hindi ako matibay sa laban. Aha, tungkol sa dagat na ito. Dagat ito ng lahat. Kung gusto mong hawakan, hawakan mo lang. Ay. Haha, Haisheng, samahan mo ako. Walang problema kung gutom ako. Pero hindi pwedeng magutom ang nanay ko. Dahil sa sakit niya, kahit gusto kong magtrabaho sa lungsod, hindi ko magawa. Kailangan ko lang kumita ng kaunti sa pangingisda. Haisheng, lumuhod na ako sa'yo. Maging kuya mo na ako. Sana'y tulungan mo ako. Ay, bumangon ka na, bumangon ka na.
Mga kababayan lang tayo. Kung gusto mong matuto, ituturo ko sa'yo. Kapatid Haisheng, itinuturing na kitang kuya. Ako si Wu Ergao, susunod ako sa sinasabi mo. Kung hindi, sana'y magalit ang langit sa akin. Ay, hindi naman ganun. Ang galing sa pagkuha ng mga yaman sa dagat ay natutunan mula sa guro. Ang pagsasanay ay nasa sarili. Depende na sa iyong pag-unawa. Anyway, naniniwala na ako na ikaw ang aking kuya. Kuya Haisheng, turuan mo ako. Bababa ako sa harap mo. Tinatanggap kita bilang kuya ko. Ako rin. Hi! Sige, sundan niyo lang ang paraan ko. Salamat, kuya. Gusto kong magpabinyag. Gusto kong magdasal, hehe. Ituturo ko sa inyo ang tatlo ah. Sobra na, hindi ko na kayang ituro pa. Ay, sige, tayo na lang ang maghukay. Talaga namang iniisip mo na ikaw ay isang malaking tao. Dalawang malaking bagay lang naman ang lumabas, di ba? Hindi na pwedeng umulit pa ng 3 o 4. Hindi ako naniniwala na may pangatlong pagkakataon pa. Tama na. Naging tunay na 5 na sila. Hindi tayo pinapansin ng mga nakatatanda. Lene. Tingnan natin doon. CJ. Halika. Oh, tara na. Masyadong halata na walang laman ang buhangin. Kahit anong gawin, hindi ito mamumukadkad. Anong pinapalaki ang issue? Ay naku. Pumunta na ako. Kuya, ang galing mo talaga. Kahit na mas malaki ang alimango na to kaysa sa General Red Robe. Pero kahit papaano, pwede mong maibenta ng 1,000 o 20 daan. Sige, 2 pusa, subukan mo. Kuya, nakita ko na. Wow. Para kay kuya ha. Ito ay iyo. Ang hinukay mo ay iyo. Salamat kuya. Halika, subukan nyo rin. Halika. Uy. Wow. Kuya, nahuli ko na. Nahuli na naman ako ng isang malaking alimango. Puno na ang timba. Kuya, puno na rin ako. Salamat kuya. Yuha. Kung alam ko lang, mauuna na sana ako kay kuya. Yung isang balde, siguro binibenta ng 2 hanggang 3,000 piso na kalalasing. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ay tiyo ni Haisheng. Basta't mapalago ang kita ko. Kahit maging lolo pa siya, handa akong gawin. Maaari mo bang maging mas matalino? Si Wu Haisheng ba ay may kaunting kakayahan sa pangingisda? Tingnan mo, wala namang nakuha na malaking isda. Uy, sasabihin ko sa inyo. Ang kailangan ng isda ay sariwa. Magsimula na kayong magbenta sa pantalan. Ikaw kuya. Ako, uwi muna akong matulog. Sige, mamaya pupunta tayo para magbenta, di ba? At bibili tayo ng maganda para dalhin kay kuya. Sabi ko na nga ba? Dapat hindi ganoon karami ang tao sa maliit na bayan. Normal lang na walang talento dito sa kalapit na nayon. Yung mga tao sa aming nayon, nandyan lang dahil sa akin. Dragon na umaakyat sa dagat. Ano yon? Siguro mga puting liwanag. Oy kuya, anong ginagawa mo dito? Naubos na ang mga alimango ko. Nabenta ko na ng mahigit 3,000 ah. Naghahanda akong bumili ng masarap na pagkain at inumin. Para dalhin sa'yo, may appointment ako kay Bossy ngayon. Si Bossy ng Sihayipin. Sabi ni kuya kahapon na makikipagtulungan siya sa kanya. Kuya, anong magandang produkto ang dala mo ngayon? Mukhang may dalang malaking order siya sa napakagaan na timba. Pakiusap, bawasan ang ingay. Kasalanan namin na naabala ang oras ni kuya. Hintayin mo si Bossy na dumating. Ako na ang magpapaliwanag para sa kuya. Walang kailangan ipaliwanag. Si Bossy ay boss, ang kailangan niya ay produkto. Kung walang produkto, anong silbi ng paliwanag, Lidazui? Kahapon, kuya pa rin siya. Yung tita ang nagdala sa'yo sa ospital. Dapat may konsensya sa buhay. Kung hindi dahil sa ginawa ni Haisheng na pinahiran ako ng pulbos sa mukha, hindi ko pa siya paparusahan. Boss Wu. Anong maganda sa pagkakataong ito? Magandang bagay, walang kwenta. Ikaw lang ang naniniwala sa mga sinungalingan niya, Yadamin. Mga kalokohan. Hindi naman siya palaging swerte, 3 beses na sunod-sunod. Impossible. Ang kuya ko ang pinakamagaling. Kahit na wala kaming nakuha, kami pa rin ang nag-aksaya ng oras. Kung ulitin mo pa ang sinasabi mo tungkol sa kanya, gusto kitang suntukin. Gaw, huwag mo siyang pansinin. Kahit na makagat ka ng aso, kaya mo pa rin kumagat ng aso. Uy, sino ng aso ang sinisigaw mong gago? Walang problema, kahit na hindi maganda, ayos na rin. Pero hindi ito katulad ng iba. Sige na, ikaw na bahala magpasya. Ito talaga ang pinakamahusay. Naku, Diyos ko, hindi ka talaga si Haring Dagat, ano? Paano mo nakuha yan? Ako ang hari ng mga dagat. Imposible talaga yan. Hindi ako naniniwala, ipakita mo sa akin. Uy, huwag kang gumalaw. Ito ay mula sa aming Sihayipin. Kung masira ito, hindi mo kayang bayaran.
Ito ay purong asul na lobster na may gene mutation. Sa 2 milyong piraso, isa lang ang maaaring lumabas na ganito. Uy, nakita ko na ito. Kita ko ito sa telebisyon. Noong nakaraan sa isang auction sa ibang bansa, may isang lobster na naibenta sa halagang 1 milyon. Hala, iyon pa ang presyo noon. At saka, hindi kasing laki ng lobster na ito. Salamat talaga, Hai Sheng. Dahil sa lobster na ito, mas matatag na ang posisyon ko sa si Haipin. Nakuha ko ang lobster na ito sa halagang 2.5 milyon at dagdagan pa ng isang sasakyan. Sa sasakyan na ito, maaari kang pumunta kahit saan sa mundo anumang oras. Hindi mo na kailangang maghintay dito. Ang sasakyan na ito ay mahigit 2 milyon na. Ngayon, nakapag-ipon ka ng maraming pera. Sa hinaharap, maaari mong dalhin ang kapatid na babae sa magandang buhay. Ginoo, tingnan mo itong modelong ito. Ay, mahirap para sa kapatid na babae na mag-isa sa bahay araw-araw. Kailangan kong bumili sa kanya ng regalo. Nung magandang bilhin, ang ganda talaga nito. Maaaring subukan ito ng mga babae. Bibili ako ng relo para sa kanya. Lagi siyang mag-isa sa bahay nagtatrabaho. Mas convenient ang suotin ang relo kaysa sa cellphone para mag-check ng oras. Para hindi niya ito itatago at ayaw niyang gamitin. Pwede rin itong gawing alahas. Bibilhin ko na ito. Maligayang pagdating. Si Suyating mabilis tumakbo. Ganito ba ang pag-isip sa pagbili? Hindi mo ba tinitingnan kung mayaman ba ang katapat? Bawasan mo ang boses, ang mga ganitong mahihirap ay mahirap kausap. Kapag hindi maganda, magrereklamo agad. Huli, tayo pa rin ang mawawalan. Magandang araw, gusto kong pumili ng relo para sa babae. Hindi naman kailangang masyadong mapansin. Pero dapat talagang elegante. Ginoo, dito ay mga pandaigdigang kilalang relo. Ang pinakamurang relo ay higit sa 20,000 yuan. Ginoo, narito kami sa internasyonal na tindahan ng mga kilalang relo. Ang pinakamurang relo ay higit sa 20,000 yuan. Ano po ang inyong budget? Mga 100,000, okay na sa loob ng 100,000. Wala rin akong pera, hindi ko kayang bumili ng masyadong mahal. Hindi naman siya talagang bibili, di ba? Talagang pinapagawa niya kay Suyating ang malaking order. Imposible, makakabili lang siya ng pinakamurang presyo. Kahit naswertehin si Suyating. Ginoo, ang mga relo na ito ay nasa loob ng 100,000 yuan. Tingnan mo kung may gusto ka. Ito na lang. Ginoo, napakaganda ng panlasa mo. Ang relo na ito ay isang calendar watch. Tingnan mo ang sapphire na salamin at quartz na mekanismo. At ang ganitong hollow strap ay pinakaangkop para sa mga babae. Maganda at mataas ang kalidad. Ngunit ang presyo nito ang pinakamahal dito, 79,900 yuan. Ay naku, sige, ito na lang, magbabayad ako gamit ang card. CJ. Ate, nandito na ako. Ate, wala akong nakita. Hai Seng, ikaw. Yay. Hai Seng, bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Ate, wala akong nakita, kanina lang ako. Kapag umuwi ka ulit, tandaan mong kumatok. Ngayon, isipin na lang natin na walang nangyari. Sige, naintindihan ko. Susunod, magiging maingat ako. Ay, ate, maupo ka muna. May 1 milyon sa bank card na ito. Kung ano ang kailangan mo, kunin mo at gastusin. 1 milyon, saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Nahuli ko ang isang malaking isda ngayon. Uy, anong nangyari, Ginoo? Mayroon ba kayong mga relo ng lalaki na maaaring gamitin sa paglangoy? Meron. Ginoo, maaari mong isaalang-alang ang aming stealth unit. Maaari itong gumana ng maayos sa ilalim ng tubig hanggang 300 metro. Ang presyo ay 270,000. Sige, bigyan mo ako ng isa. Ganito, Ginoo. Wala kaming stock ng aming Explorer sa tindahan ngayon. Kailangan itong pre-order. Kailangan magbayad ng 1/3 ng kabuang halaga bilang deposito. Mga 1 linggo ang kailangan bago ito makuha. Sige, mag-swipe ka na ng card. 200,000 ay pumasok na. Talagang nag-swipe siya ng 200,000. Kung alam ko lang, sana ako ang nag-asikaso. Ang natitirang bayad ay 200,000. Ilan kayang komisyon nito? Narito ang aking contact information. Kung may kailangan ka, direktang makipag-ugnayan sa akin. Tiyak na magiging responsable ako hanggang sa dulo. Kapag dumating na ang Diving Watch, mayroon ka ng contact information ko. Sabihan mo na lang ako kapag dumating na. Sige po, sir. At saka, ang mga ito, lahat ito ay regalo ko sa'yo. Bakit ang dami namang ganito? Magkano kaya ang ginastos dito? Ate, sa asawa ko. Ito ang regalo ko sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Sister-in-law, dati ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Tinitiyak kong magiging maganda ang buhay mo. Bobo, talagang umunlad ka na. Alam mo na ring pahalagahan ang sister-in-law. Sister-in-law, isuot ko na ito sa'yo. Ay, hindi. Masyadong mahal ang relong ito. Kahit kumita ka ng kaunti.
Dapat pa ring magtipid. Ito. Sobrang sayang. Ate, tiyak na mas marami akong kikitain sa hinaharap. At saka, ang bait mo sa akin. Matagal na kitang itinuturing na tunay na ate, kaya tiyak na alagaan kita. Gustong-gusto ng ate ang regalong ito. Kung gusto mo, isuot mo lang palagi. Huwag kang mag-atubiling isuot ito dahil sa sayang. Ate, pupunta ako para magluto ng pagkain mo. Si Haisheng ay nandito para kumain. CJ, kumain ka ng mas marami. Lanan. Hoy, Boss Ye, anong kailangan mo? Sabi ni Boss gusto akong makausap. Sige, pupunta na ako ngayon. Ate, may kailangan akong asikasuhin, lalabas ako. Haisheng, saan mo nakuha ang susi ng kotse na yan? Yung isa, yung sa 4C sipin na. Yung binigay sa akin ng batang may-ari. Hindi na muna kita kakausapin. Naghihintay na sila eh. Hoy Haisheng. Nakahanda na ang pagkain. Di man lang makakain muna bago umalis. Di ko alam kung hindi bagay sa'yo ang niluto ko. O kung hindi na talaga ako makakapag-hold sa'yo. Dumating na. Ginoong Ma, ito po. Si Ginoong Wu na nahuli ang purong asul na mutant na lobster. Ginoong Wu, ito si Max Yangrui. Si Ginoong Ma ang may-ari ng pinakamalaking pabrika ng bangka pangisda sa High City. May-ari ng pabrika ng bangka pangisda. Masaya akong makilala ka. Wow, napakabata, hindi ko akalain. Akala ko isa kang matandang mangingisda. Talagang napaka-espesyal ng mutant na lobster na ito. Ang dali mong nakuha yon. Swerte lang talaga. Sa unang 2 beses, swerte lang. Pero sa ikatlong beses, hindi na swerte yon, Per. Huwag ka nang magpakumbaba. Ngayon, pumunta ako sa'yo para makita ka. At pangalawa, gusto kong tulungan mong makakuha ng isang napakagandang lapu-lapu. Mas malaki, mas maganda. Yung isda ay palaging naglalakad-lakad sa tubig. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Tungkol sa paghahanap ng isang bato na may makapangyarihang isda, wala namang problema. Ang kailangan lang ay yung pinakamaganda. Hindi rin ako makakasigurong makukuha ko yon. Si Boss Ma mahilig sa stonefish. Basta makuha mo lang, mag-usap na lang tayo sa presyo. Sige, susubukan ko. Kung magtatagumpay ako, gusto kong makipagtulungan kay Boss Ma para makabuo ng isang pangisdaang barko. Xiao Gu, magandang bagay ang magkaroon ng ambisyon. Pero wala ka man lang kahit isang bangka. Gusto mo pang bumuo ng isang koponan. Hindi ba't medyo nagmamadali ka? Para sa akin, pareho lang ang isang bangka at 10 bangka. Kaya lang, wala akong pondo para bumili ng bangka. Kaya naisip ko na makipagtulungan kay Boss Ma. Xiao Ye, tingnan mo itong batang ito, wala siyang takot sa sinasabi niya. Isa siyang mangingisda na nag-aalaga ng dagat. At kayang makipag-usap sa akin, ang pinakamalaking may-ari ng pabrika ng bangka sa buong lungsod. Pag-usapan ng kooperasyon, sa tingin mo ba nakakatawa siya o hindi? Boss Ma, huwag mo siyang maliitin. Basta't may lakas loob siyang sabihin ang salitang kooperasyon, siguradong may dahilan siya. Sa tingin ko, kung pumayag si Boss Ma, mas magiging oportunidad ito para sa'yo na mas umangat pa. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Boss Ma, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Nakasandal lang siya sa swerte niya, kaya niya nakuha ang mutant na hipon na ito. Gusto lang magpakitang tao na walang ginagawa. Puting lobo. Hindi ka karapat-dapat magsalita. Umalis ka na agad. Tito, natalo ka sa ating sugal. Ngayon, ako ang bahala sa 4C1 product. Si Ginoong Wu ay inanyayahan ko. Hindi pwedeng paalisin siya. Anong sinasabi mo? Ano ang mapapatunayan nitong berdeng mata na alimasag? Siya lang ang makakapaghatid ng malaking kargamento ng tuloy-tuloy. Kung ganon, talo talaga ako. Tio, ikaw ay walang salita. Ikaw, batang babae. Akala mo ba, sa isang pustahan lang, mapapalayas mo ako? Sinasabi mo bang ikaw ay tanga o naive? Ikaw. Si Xiao Gu. Noon, naging masigla rin ako tulad mo. Sige, dahil sa iyong ambisyon. Basta sa loob ng 3 araw. Hanapin mo sa akin ang isang napakagandang lapu-lapu. Bahala ka sa barko ko. Basta bayaran mo ng walang interes sa loob ng 5 taon. Tapos, isang salita lang, kasunduan na. Lanan. Sa loob ng 3 araw, saan ka hahanap ng napakagandang lapu-lapu? Ay, maganda yung connection mo kay Boss Ma, maganda yon. Pero ang misyon, ay, sobrang komplikado. Si Haisheng ay ako. Yui. Ano nang ginagawa mo sa kama ko? Ay. Buhay. Mahabang gabi. Tutulungan kitang magbuhol-buhol.
Ate, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Seryoso lang ba? Han Sheng, tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo, wala ka bang ibang nararamdaman kundi pasasalamat? Ako, wala ka bang gusto sa akin? Gusto. Hayaan mong ako na ang mag-alaga sa iyo mula ngayon. Saan kaya ako makakahanap ng pinakamahusay na stonefish? Ay, gusto ko ng pinakamahusay na stonefish. Longtong ganda sa dagat. Bakit nagiging berde ang lahat ng asul na liwanag? Seryoso bang stonefish ito? Tingnan natin. Saan kaya ang stonefish na yon? Magte-text lang ako, tapos pupunta na ako, titingnan ko. Ay naku, yung matandang ito ay kumakain na kasama natin. Pag narinig niyang nakakita tayo ng napakagandang isda, tatakbo agad siya. Ay, ang sinasabi mo naman, hindi ba't dinala ka namin dito kasama niya? Ay, isa lang namang isda yon. Bakit ka pa interesado? Ay, wow, ang katawan nitong isda ay mahaba at payat, maliit ang ulo. Ang kabuuan nitong mahaba at manipis na katawan ay may kulay na asul at pula. Puno ng puting maliliit na tuldok ang buong katawan, para bang mga bituin sa langit. May itim na pupil sa asul na mga mata. Ito ang pinakamagandang uri ng East Star Grouper. Karaniwan, ang East Star Grouper ay nasa 3 hanggang 4 sentimetro. Bakit ganito kalaki ang isdang ito? Mahigit 1 metro na ito. Bosma, masaya ka ba? Sobrang saya. Ito ang pinakamalaking dongsing na klase na nakita ko sa aking buhay. Si Xiao Wu, di ba? Tama. Nakakatakot ang kabataan. Siguradong magiging matagumpay sa hinaharap. Sang-ayon din ako dyan. Noong una, akala ko maliit lang ang batang ito. Pero malaki ang ambisyon. Talagang may tunay na kakayahan ang taong ito. Ito, kaya pala sinasabi nilang tao ang tao sa Dabao Wharf. Totoo nga na hindi peke ang reputasyon nila. Anong si Dragon ba? Magaling magpakitang tao. Ay. Teka lang. Nakalimutan ko magpakilala. Ito ang pinakamalaking real estate developer sa bayan, si Zeng Dehua. Si Gino Zeng ay ang anak na babae ni Gino Zeng, si Zeng Mani. Nag-aaral sa art school. Hello, Miss Zeng. At Yonking, bakit ka kasama ng mangingisdang amoy isda? Hindi ka ba natatakot na mag-amoy isda? Mabait si Ginoong Wu Mani. Hindi mo lang siya naintindihan. Tatay Peng, sa tingin mo rin ba? Talagang mabait si Ginoong Wu. Kayo na lang. Baka naman siya ay nahipnotismo niya. Ano ba ang meron sa kanya? Isa lang naman siyang mahilig manghuli ng isda. Mas malaki lang ang nahuhuli niyang isda. Wala namang espesyal dito. Sa totoo lang, ang isdang ito ay isang pagkain lang. Ano bang sining ang meron dito? Para sa akin, maganda ito. Bakit hindi ito maganda? Tulad ka ni Tito, pareho kayo ng tatay ko. Wala namang kabuluhan. Yan. Zeng, bakit hindi tayo magtaya? Kung makakahanap ako ng pinaka-artistic na isda, paano kung bigyan mo ako ng isang villa? Tama si Uncle Ma. Hindi ka masyadong ambisyoso pero may mga pangarap ka. Gusto mo lang ng villa nang walang ginagawa. Dapat mayroon kang kakayahan, di ba? Ngayon, natatakot ka na. Sino ba ang natatakot sa'yo? Kung maglalaro tayo, ako ang anak ng may-ari ng real estate. Isang villa lang naman. Pwede ko itong ibigay sa'yo pero kailangan kong sabihin ng maaga. Marami na akong nakita na mamahaling isda. Wala ni isa sa kanila ang talagang maganda sa paningin ko. Hindi mo talaga mahahanap ang mas maganda pa sa kanila. Sigurado akong matatalo ka. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo at sino ang mananalo. Kapag dumating ang oras, kung makikita ko ang pinakamagandang isda, huwag kang magloko ah. Hindi naman ako ganoon. Ay, sandali, kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang isang villa. Ano ang ibibigay mo sa akin kung matalo ka? Kung matalo ako, ibibigay ko rin sa iyo ang isang villa. Ang tatay ko ay si ng real estate. Sino ang may pakialam sa villa mo? Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi ko pa alam. Pag-usapan na lang natin mamaya, ayos lang. Elan, Haisheng, ano ang tinaya mo sa kanya? Sa kakayahan mo, madali lang bumili ng isang villa. Bakit ka tumaya sa kanya? Kung sakaling hindi ka na niya payagan na manghuli ng isda, anong gagawin mo? Walang anuman. Huwag kang mag-alala, mananalo ako. Anong iniisip mo? Kung maganda ito o hindi, talagang subjective yan. Paano kung sa huli ay sabihin niyang hindi ito maganda, walang problema? May paraan ako. Ano bang pinag-usapan niyong dalawa dyan? Wala naman. Boss Ma, tingnan mo kung masaya ka sa isdang ito, ayos ang ating pakikipagtulungan. Sige, walang problema. Ilang piraso ang gusto mong itakda? 5, 6, 6, 20 20 ka bang marino? Kailangan mo ng maraming barko. May maaring kunin na tao.
Gusto kong magtayo ng isang kumpanya ng pangingisda. Boss Ma, makipag-collaborate kay Haisheng, hindi ka masasaktan. Sa negosyo, usapan natin. Ang katapatan ang pangunahing bagay. Dahil nasabi ko na ito, hindi na ako magdadalawang isip pa. Salamat, Boss Ma. Maganda ang ating pagtutulungan. Kuya, Yinan, bakit nyo kami tinawag dito? Bumili ako ng mahigit 20 bangka. Magpapasimula ako ng isang kumpanya ng pangingisda. Lahat ng papeles ay naayos na. Gusto nyo bang sumama sa akin? Siyempre, gusto ko. Kailangan ng gusto. Gusto ko rin. Kuya. Pero hanggang ngayon, nakasama lang namin ang bangka sa dagat. Walang tunay na karanasan sa pagiging marino. Takot kaming maantala ka. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa oras na yon, magpapatawag ako ng mga espesyal na, mga profesional para sa pangkalahatang pagsasanay. Haha, ayos yan. CJ, kaya't magmadali kayo at tumulong sa akin na kumuha ng tao. Mas mabuti kung mula sa ating nayon o mga kalapit na nayon. Dapat maganda ang ugali. Kuya, huwag kang mag-alala. Hoy, dumating na ang diving watch. Sige, pupunta na ako para kunin ito. Magandang araw, Ginoo. Nandito ka para kunin ang diving watch. Tingnan mo ito. Ay. Maganda. Yan, maganda. Ginoo, marami pa kaming magagandang relo dito. Tingnan mo, may kailangan ka pa ba? Pwede kang bumili para sa pamilya o mga kaibigan. Naalala ko, siya ang nagbenta sa akin ng relo dati, di ba? Siya nga, pero hayaan mo siyang dumating. Isettle na ang natitirang bayad. Paano naman yan? Ako ang nag-asikaso sa inyo. Para sa inyong Ginoo, ingat po kayo, Ginoo. Sana ay bumalik kayo muli. Tingnan mo ang kanyang estilo, talagang marunong makisama. Ako'y nag-aalaga lang ng kliyente. Sino bang nakakaalam ng iyong tunay na intensyon? Lumayo ka. Umalis ka na. Ginoo, may kailangan pa po ba kayo? Bakit hindi ka nalang lumaban? Sanay na ako dyan. At saka, pareho silang matagal ng empleyado. Isa pa, kamag-anak pa ng boss. Kung mag-aaway talaga, siguradong ako ang tatanggalin. Handa na akong mag-resign ngayon. Haha, Ginoo, tingin mo kaya ko. Mayroon akong maraming karanasan sa pagbebenta. Matutulungan kitang magbenta ng isda. Medyo baba ang sahod. 8,000 okay na. Ayoko ng empleyadong nagpapanggap na mataas pero mababa ang tingin sa iba. Umalis ka na. Nakapirma na. CJ, maging isang matagal ng kasapi ng aming kumpanya sa pangingisda. Sisiguraduhin kong magpapakita ako ng galing. Sige, umuwi ka na. Bukas, dumiretso ka na dito para mag-report. Okay, haha. Magbuo ng kumpanya at magtayo ng fleet. Dagdagan pa ang pagsasanay ng mga marinero. Matapos ang lahat ng ito, halos nakalimutan ko na ang tungkol sa pusta sa prinsesa. Kailangan kong ayusin ito sa mga susunod na araw. Hey! Longting Guanhai. Gusto ko ng pinakamagandang isda. Lanan. Diyan na. Hindi ko akalain na magiging ganito kadali. Anong kurso ang kinuha mo? Ako. Nag-aral ako ng accounting. Mayroon pa akong sertipiko sa accounting. Yinan, magkano ang buwanang sahod mo ngayon? Sa average, mga 5,000 hanggang 6,000. Sige na, ganito na lang. Pupunta ka sa kumpanya ko magtrabaho. Bibigyan kita ng 10,000 kada buwan. Talaga? Kahit wala akong karanasan, pwede ba? Walang problema, bagong simula lang din ang kumpanya ko sa pangingisda. Kailangan namin ng seryoso at responsable na tao tulad mo. Salamat, boss. Sisiguraduhin kong gagawin ko ng mabuti. Anong sinasabi mo? Hindi pa nga kilala kita, tapos sasabihin mong bibigyan kita ng 10,000. Parang peke lang yan. Talagang naniniwala ka pa. Akala mo talaga may mangyayaring swerte mula sa langit. Baka naman siya ay isang human trafficker. Bigla ka na lang dadalhin sa malalayong bundok at ibebenta. Saan po ang inyong kumpanya sa pangingisda? Yung nasa bungad lang ng baryo. Pwede kayong mag-online para tingnan ang lisensya at impormasyon tungkol sa pangalan. Totoo si Boss Lou. Pero hindi naman siguro siya makakabenta ng 1,000. Kakatapos lang ng kolehiyo, hindi pa nakapagtrabaho bilang accountant. Siguradong hindi totoo. Uy, pumunta na tayo para pumirma ng kontrata. 13 Remont Pie. Kasama na ang bonus, lahat nandyan. Uy, nakaitim na tela pa. Mukhang marunong talagang makakuha ng bentahe itong batang ito, haha. Hindi ito isang isda. Ito ay isang villa. Siyempre, kailangan kong bigyang pansin ito. Ang batang ito ay sobrang tiwala. Kapag nakita nyo na, malalaman nyo kung bakit siya sobrang tiwala. Hindi ako naniniwala dyan. Sige na, huwag nang magpakamisteryo. Tingnan na natin. Wow,
Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong kagandang isda. Ito, hindi ko alam kung kamusta ang lasa. Ang ganda-ganda nitong isda, iniisip mo pa rin kumain. Ito ay goldfish sa lawa ng ginto. Napakamahal nito. Tingnan mo, bupa ang mga kaliskis nito. Perpekto ang balat. Ipapabenta mo ito, siguro makakabili ka pa ng 2 bahay. Yan ye. Zeo, anong palagay mo? Ganda talaga. Pero ganun na lang siguro. Wala akong ganun. Sabi ko nga, sa tingin ko, kahit papaano, isda ito na pang-display. Nakakaawa naman kung kakainin ito ni Uncle Ma. Ito ay tinatawag kong isang mabuting gawa, iligtas siya. Hindi ko akalain na may malasakit si Miss Zeng. Sige, hindi ko na ibebenta kay Boss Ma. Gawin mo ito, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa auction. Auction natin ang isdang ito. Huwag kang mag-alala, kahit papaano ay isa akong tanyag na tao. Bilang may-ari ng isang pambansang chain ng mga hotel, may kakayahan pa rin ang may-ari na ito. Sige, ngayon ay makipag-ugnayan ka. Huwag tayong mag-auction. Ay, hindi pwede, ang dami ng tao sa auction na ito. Paano kung makuha ito? Gustong-gusto ni Anye. Zeng ang isdang ito, ito ay tinatawag na pagkakaroon ng mabuting puso. Hindi ko akalain na napakabait ni Yanje. Zeng, para sa buhay ng isda na ito, mas mabuti pang aminin mo na lang, na ang isda ay talagang may sining. Panalo ka na, okay na yun. Iba yun eh. Ang pagliligtas sa isda ay mas mahalaga kaysa 7 antas ng templo. Gandang-ganda ka talaga, Miss Zeng. Napakataas ng pagpapahalaga mo sa isda, sobra pa sa kabutihan. Ako'y humahanga na talaga. Sobrang tama ng sinasabi mo. Huwag mong isipin na mayaman si Manny. Pero wala siyang kahit anong kayabangan ng isang mayamang dalaga. Sobrang mapagmalasakit pa siya, lalo na sa paggalang sa buhay. Sige na, tama na. Tinatanggap ko na, okay na ba? Hindi ba't bahay lang ang ibinigay ng tatay sa kanya? Manny, paano mo nasabi yan? Napakabihira at ganda ng isdang ito. Walang nangyari. Lilan, kung sinabi ni Anye, Zeng na hindi maganda ang isda, ibig sabihin, talo ako sa pustahan. Yilal, ano man ang gusto mo, ayos lang. Sabi ko na nga ba, hindi ka mananalo. Kung ganon, Boss Wang, ibebenta ko sa iyo ang isdang ito. Kapalit ng bayad sa bangka. Talaga bang handa ka? Ay naku. Bakit ka pa nagsasawa? Kahit kanino ko ibenta, pareho lang. At saka, pinalit man ng bangka o ng bahay, pareho lang. Talagang kakainin ko na ito, ha? Ay, hindi pwede. Ito ay sa akin. Ako ang nakakuha nito. Paano naging sayo na naman? Ito ang isdang pinagsapalaran natin. Tama ang ating hula. Pero kahit matalo o manalo man tayo, yung isda na ito ay sa akin pa rin. Ang taya lang natin ay kung makakakuha tayo ng maganda at magandang isda. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ko sa iyo ng isda. Kaya ngayon gusto kong tuparin mo ang kasunduan. Kung talo ka, ibibigay mo sa akin ang isda. Miss Zeng, hindi mo ba ayaw sa isdang ito? Bakit mo ako pinapadala sa iyo ulit? Nagkakasalungatan ka na naman. O kaya naman, sa totoo lang, sa tingin mo ang isdang ito ay may sining. Pero dahil sa iyong pride, ayaw mong aminin. Ay naku, ikaw palagi kang mataas ang tingin sa sarili mo. Ngayon, sa wakas ay may nakahanap na ng makakapigil sa'yo. Wala akong ganyan. Sige, handa akong tumanggap ng pagkatalo. Pumili ka ng kahit anong villa na binibenta ng pamilya ko. Hindi na ako magdadalawang isip. Gusto ko ang pinakamalaking gusali ng henyuan. Talaga namang may mata ka. Ayos, ayusin ko na ang tao para iproseso ang titulo ng bahay mo. Sige, Dad. Ngayon na, tawagin mo ang tao para kunin ang isda. Gusto kong ilagay ito sa sala natin. Sa pag-uwi ko, makikita ko na ito. Ay, hindi ko pa na ibebenta ang isdang ito. Bakit ganyan ka? Ay, ikaw talaga. Suko na ako. At ibinigay ko pa sa iyo ang villa. Villa, iyon ay dahil natalo ako sa pustahan. Sabi ko na nga, kahit natalo o nanalo sa pustahan, ang isdang ito ay akin pa rin. Pustahan lang tayo kung maganda ang isda, ayos ba? Walang pustahan, ibibigay ko sa iyo ang isda. Bakit ganyan ka, parang nag-aabala? Ay naku, tatay, tumatawa ka pa rin. Hinayaan ka pa niyang saktan ako sa harap mo. Ay naku. Na mapalambing at pinalaki kong anak na babae, naloko pa. Talagang unang beses ko ito. Si Yao Wu, talagang nakakabahala ka na sa iyong kabataan. Kung talagang mapapangasawa mo ako, hindi na ako mag-aalala sa malaking negosyo ko. Salamat sa mabuting niyong intensyon, Boss Zeng. May gusto na akong tao sa puso ko. Pero isa siyang mabangis na mangingisda. Walang kultura, walang estilo. Hindi ko siya magugustuhan. Hindi naman siya walang kultura. Isang estudyante siya sa prestihiyosong universidad. At saka, matalino ang batang ito. Mukhang kayang-kaya niyang gumawa ng malalaking bagay. Haha! Mukhang talagang nahulog na ang loob ng batang ito kay Xiao Wu. Ay naku, hindi lang siya ang may gusto kay Xiao Wu. Mukhang si Bossy ay may gusto rin kay Xiao Wu. Pero may iba na siyang iniintindi, hahaha. Ginoong Wu Talaga bang may gusto ka ng tao? Gusto ko si At Yui.
Dati, hindi niya ako tinanggihan. Sisimulan kong tratuhin siya ng mas mabuti. Akala ko, bakit naman? Ano yun? Masama ang kalagayan ng tatay ko. Sige, pupunta na ako. Ginoong Wu, masama ang kalagayan ng tatay ko. Hindi ko maipasok ang paa ko. Maaari mo ba akong dalhin sa ospital? CJ. May gusto ka ng iba? Wala na akong pagkakataon. Bossye, okay ka lang? Sasama na lang kita sa ospital kung kailangan. Ayos lang ako, na-sprain lang ang paa ko. President Zeng, kunin mo na muna itong isda. Basta tama ang presyo, ayos na. Sasamahan ko si Bossye sa opisina para tingnan. Sige, tatanggapin ko na. Yung presyo na ito, hindi naman masyadong malayo sa tama. Hindi ka naman mapapahamak. Naniniwala ako sa'yo. Medyo masakit, baka hindi na makalakad. Walang anuman, tutulungan kita. Hindi mo naman talaga gusto si Xiao Wu, di ba? Siya ay isang amoy isdang mangingisda. Hindi ko siya gusto. Ngunit ngayon, hindi na lang siya mangingisda. Sa loob ng isang buwan, unang lumabas ang kumpanya niya sa dagat. 20 bangka, walang laman. Lahat ng kapitan ay may hawak na satellite phone. Makinig ka sa utos ni Xiao Wu. Ihuhulog ang lambat na ito. Puno ito ng pinakamagaganda at pinakamahal na isda. Kaya mong makahuli ng isda. Alam ko, gusto mong mapasaya si Yunqing. Pero hindi mo dapat gawing biro ang ganitong bagay. Iyon ay malalim na dagat. Kahit na may bangka ka, hindi ito sapat. Kailangan mong lumanggoy sa ilalim ng ilang libong metro. Iyan ay delikado. Kahit ang mga profesional na may tamang kagamitan ay hindi sigurado na makakaya nila. Lalo na ikaw, talagang magagawa ko. Ipasa mo na lang sa akin. Magandang araw. Ang tawag na yung tinawagan ay, nandito lang ako. Lumabas mula sa dagat. Nawala si Dongzi, kuya. Hindi ba't pinabalik na sila? Paano sila nawala? Tama nga. Nandito na tayong lahat pero si Dongzi ay nawala. Wala namang bagyo o ulan. Bakit hindi siya nakabalik? Hindi ko maabot sa satellite phone. Naiinis na ako. Maaari bang malaman ang lokasyon niya? Hindi mahanap. Anong gagawin natin? Kuya, huwag ka munang mag-alala. Bumalik ka muna sa bahay, magpahinga, ako na bahala. CJ. Sa ilusyon ng dagat, nakatago. Sorry. Doc, kumusta ang tatay ko? Matagumpay ang operasyon. Sa ngayon, wala nang panganib sa buhay niya. Pero kailangan pa rin niyang uminom ng gamot sa susunod. Kung magka-cut off pa tayo, mahihirapan pa rin ang mga engkanto na magligtas. Anong gagawin natin? Hindi pa rin makabili ngayon ng gamot. Kayo pa, mayaman na kayo, bakit hindi makabili ng gamot? Di mo alam yun. Kahit na simple lang ang resipe nitong gamot, kaya natin gawin mismo. Pero itong gamot ang pangunahing sangkap sa resipe, kailangan kunin mula sa loob ng isang malalim na isda. Mahirap hanapin ang isdang ito, at nasa malalim na dagat pa. At tungkol naman sa gamot na ito, kahit na epektibo ito, hindi pwedeng gawing mass production. Maraming may pera na naghahanap nito. Sa kanilang bansa, hindi pa rin nila makuha, lalo na tayo na nasa ibang bansa. Sana makuha natin ang isda. Maghanap tayo ng sariling grupo para magpagaling. Sana makuha natin yung ganitong malalim na isda. Pwede ba akong subukan? Naipadala ko na sa'yo yung pera ni Xiao upang bili ng isda. Huwag kang mag-alala, matututo ka rin. Sa hinaharap, kahit anong problema, pwede mong hanapin ako. Huwag ka nang maghintay pa. Ngayon na, sige na. Nalusaw ang aking bangka. Nandoon pa ang mga tripulante sa dagat. Magpapadala ako sa'yo ng koordinato. Mabilis, tulungan mo akong hanapin ang rescue team para sa tulong. Ipadadala ko sa'yo ang koordinato ng nalusaw na bangka. Sige, pupunta na ako para maghanap ng tao. Haha. Kuya, akala ko hindi na ako makakabalik. Nandito ako, paano mangyayari na magkakaroon kayo ng problema? Kuya, paano mo nalaman kung nasaan ang bangka ni Dongzi? Hindi ka naman talaga si Haring Dragon ng dagat, di ba? Batay ito sa kanilang ruta ng pagbabalik. O anong Haring Dragon ng dagat? Kung may sinasabi ang iba, sumasabay ka na rin sa mga sabi-sabi. Gusto mo bang mahuli ang kuya mo at dalhin sa laboratorio para disekahin? Hindi ba yon isang metapora? Pero ang kuya pa rin ang pinakamagaling. Pero paano nga ba nagkaroon ng aksidente si Dongzi? Ang ganda ng panahon at walang bagyo. Paano nangyari ang paglubog ng barko? Tao na pinilit na manloko. Nasira rin ang radyo. Hindi rin ma-charge ang satellite phone.
Pinunit din ng tao ang bakal sa ilalim ng barko. Nang magpapabalik na kami, may tagas na sa ilalim ng barko. Diretso nang nalunod ang barko. Wala na kaming oras para ayusin. Hindi namin kayang bumili ng ganito karaming pera. Siguradong gawa ito ng tao. Siya sa atin ang CIA. May balita ang Departamento ng Seguridad. Gawa ito ng mga tao ni Black Tiger. Black Tiger. Alam ko na hindi ka mapakali. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito kalupit. Ito ay buhay ng tao. Si Ergao ay nagdala ng ebidensya at nag-report sa pulis. Sige, umalis na tayo. Nakapag-ayos na ba sina Dongzi? Nakapag-ayos na sila. Binigyan ng kaunting pera para makapagpahinga sila sa bahay. Nahanap na rin ang salarin. Sa pagkakataong ito, tamang-tama para makita ng mga taong may masamang balak. Hindi na sila mangahas sa susunod. Nandito ba ang salarin sa bahay? Hahaha, hilong ah. Kapatid Haisheng ah, hindi pa tayo nagkikita kailanman. Sa isang tingin, nakilala mo na ako. Tunay ngang ikaw ay isang natatanging tao. Sobrang tumpak ng paningin mo. Ahahaha. Hi Haisheng. Ngayon, swerte ka. Yung mga kaibigan mo, ayaw magturo ng pagkakakilanlan sa'yo. Kung hindi, masisira ang barko ko. Sapat na para mapakita ang iyong tunay na kulay. Ay naku. Kapatid, talagang inakusahan mo ako ng hindi totoo. Hindi ito dahil sa swerte ko. Wala talaga akong kinalaman sa bagay na ito. Akala mo ba bobo ako? Yung mga tao mo ang gumawa at ikaw pa ang inakusahan. Ay. Kaya nga sinasabi kong inakusahan ako. Alam mo namang marami akong tao. Imposibleng lahat sila ay tapat sa akin. May mga binayaran na ibang tao para siraan ako. Ayos lang yan. Isipin mo ang dahilan na yan. Ako ang gumawa niyan, makikita ako sa CJ. Hindi ba't magiging dahilan yan para sa sarili kong problema? Anong ibig mong sabihin? Sinuri ko na ang lahat ng ito. Kahit wala akong ebidensya. Pero makakatiyak ako na hindi may iwasan ni Yanner ang koneksyon. Sinasabi mong tiyuhin ni Yonking. Ay, siya nga. Siya rin ang nagbayad sa tao ko noong nakaraan. Gumamit siya ng ibang tao para patayin si Yonking. Buti na lang hindi ito nagtagumpay. Kung nagtagumpay ito, ako na naman ang mapapahamak. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Ay. Kahit na ang mga ebidensyang ito, hindi maituturing na legal na ebidensya. Pero tingnan mo, ito ang estilo ni Yellower. Kaya ano ba talaga ang ibig mong sabihin ngayon? Hi kaibigan. Ngayon pumunta ako dito. Gusto ko lang makipag-ayos sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ay, anong ibig mong sabihin? Dati kasi. Dahil sa anak kong walang kwenta. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Siguro dahil matatag ako at may prinsipyo sa ginagawa ko. Una sa lahat, hindi ko hahayaan na makulong ang kapatid ko dahil sa akin. Hindi ko sinasabi ito para magmalaki. Ang pinakamalaking kalakasan ko ay ang pagiging tapat. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo na naipasok mo si Wang Dabiao. Kung hindi mo siya naipasok, ngayon ay iniisip pa rin ng anak ko na mahalaga siya. Yung klase ng tao na nakakalimot sa utang na loob dahil sa itsura. Hindi ko siya tinitingnan ng seryoso. Hindi ka ba nagbabalak humingi ng pabor sa akin para bawiin ko ang kaso? Ay, salamat na lang pare. Ay, hindi na kailangan. Yung mga tao na yun ay binili na ni Yellower. Hindi naman sila mga tao ko. Bakit ko pa sila liligtas? Pumunta ako dito para hanapin ka today. Nga, gusto ko sanang makipag-ugnayan tungkol sa dati nating usapan para maresolba na natin. Alam mo, isa kang estudyante pa rin sa universidad. Kahit nasa putik ka pa, nakakabangon ka pa rin at nakapagpatayo ng malaking fish farm. Tunay kitang hinahangaan. Noon, naghanap ako ng tao para pakuryentehin ang isda mo, pero ngayon. Ay, dumating ako para humingi ng tawad sa'yo. Ipapakita ko ang aking sinseridad. Ay, tanggapin mo ang perang ito. Ang mga alitan natin noon ay tapos na. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Sama-sama sa saya, sama-sama sa hirap, hehe. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw mo. Bakit? Ayaw ko na ng perang ito. Pero ang galit at put ay maaaring mapawi. Mula ngayon, wala na tayong sama ng loob at put. Ang ibig mong sabihin, hindi mo ako kinikilala bilang kapatid mo. Ay naku. Black Tiger, syempre kilala ka bilang Black sa labas. Hindi kita ganap na kilala. Sana'y maintindihan mo. Ay naku. Ako si Black Tiger, nagtatrabaho ng maayos. May masamang ugali. Lalo mo akong tinatanggihan. Lalo akong nagiging determinado. Kung hindi mo ako itinuturing na kapatid, kailangan kong gumawa ng mga bagay na kikilalanin mo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko ngayon. Nakuha ko na ang paghihiganti kay Yellower para sa'yo. Tara. Si Haisheng, ang itim na tigre, ay may masamang reputasyon. Kung tatanggihan mo siya ng ganyan. Ano ang gagawin mo kung may maghahanap sa'yo ng ganti?
Ayos lang yan, ate. CJ. Sa tingin ko, mukhang totoo ang balita. Noong una pa lang, nagduda na ako kung bakit siya naging ganun katindi. Sa kabila ng lahat, nakapagpiyansa na ang anak niya. Tinulungan ko pa nga ang anak niya na mawala ang kaibigan niyang masama. Ang galit niya sa akin ay tanging sa akin lang. Hindi naman ito umabot sa pagkalunod at pagpatay. Ngayon, malinaw na ang katotohanan. Siya talaga ang may gawa, si Elauer. Kung naniniwala ka sa kanya, at gusto kanyang maging kapatid, bakit mo pa siya tinatanggihan? Hindi ko siya tinatanggihan. Maaari niyang ibuhos ang lahat ng lakas niya para tulungan akong labanan si Elauer. Baka nga. Pero hindi ba't dapat tayong may utang na loob sa kanya? Ngayon anuman ang mangyari. Yung bagay na yon, kahit ibigay pa sa kanya, wala tayong utang na loob sa kanya. Haiseng, talagang umunlad ka na, Yenen. Hoy. Anong nangyari? Hindi ko nakalimutan yung tungkol sa gamot. Bukas, tutulungan ko ang tatay mo na manghuli ng isda. Hindi ko alam kung kailan mahuhuli ni Ginoong Wu ang isda. Sabi ng doktor, basta tuloy-tuloy ang gamot, mabilis kang magigising. Pero ang kulang ngayon ay gamot. Bakit ka nandito, Jen? Titignan ko kung patay na yung matandang yan. Huwag mong asahang matutulungan ka ng apelyidong Wu na yan para makahanap ng gamot. Magising ka, may mga profesional na grupo sa ibang bansa. Ang hirap ng para makakuha ng isa. 2. Kulang na kulang ang gamot para sa araw-araw. Ano niya makukuha yon? Mas mabuti pang humingi ka sa akin. Sabi mo, swerte ba? Nakuha ko lang ang isang bote. Anong gusto mong mangyari? Wala akong gustong mangyari. Kung gusto mo ng gamot, sumunod ka at umalis ka sa daan. Ako ang magiging tagapagsalita ng si Haiyipin. Ikaw ay mananatili sa likod. Bawat taon, makakakuha ka ng dibidendo, may pera kang magagastos at hindi ka na mag-aalala. Napakagandang bagay. Kung ganito kaganda, bakit hindi na lang si Tio ang magretiro sa posisyon at tumanggap ng bahagi? Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat may pangarap ang lalaki. Ikaw na babae. Mag-asawa ka na lang, mag-alaga ng asawa at mag-anak. Ano pang pangarap meron? Baka hindi ako pumayag. Ayaw mo. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Pero hindi ko na ibibigay ang gamot na yan. Huwag kang magmamakaawa sa akin. Haha. Pasensya na. Sa kasalukuyan, hindi makontak ang tawag mo. Subukan mong tumawag ulit mamaya. 2 araw na, wala pa ring balita kay Ginoong Wu. Siguro. Kahapon, maaring makontak pa ang satellite phone na to. Bakit ngayon hindi na makontak? Sang-ayon ako sa'yo. Tama ka dyan. Dalhin ko na ngayon ang kontrata ng paglipat ng shares. Walang problema, bossy. Hi Sheng. Ang sama mo namang tao. Kahit ang buhay ng kapatid mo, nagagamit mong pangharas. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ng pamilya namin. Yunking. Ayaw mo na ba sa gamot na ito? May gamot ako. May gamot din ako. Titignan ko kung kanino siya. Sheng, huwag ka nang magbiro sa akin sa oras na ito. Yele, naglakas loob ka pang punitin ang kontrata ko. Yiting, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Isprint mo ulit ang kontrata at pirmahan mo. Kung hindi, talagang wala ng pag-asa ang tatay mo. Tingnan ang susunod na yay. Tatay. Doktor. Kailangan agad magbigay ng gamot. Kung hindi, baka may panganib sa buhay. Pasensya na. Ang teleponong tinawagan nyo ay hindi makakonekta sa ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Tio. Sinasagot ko ang iyong kahilingan. Agad mong ipadala sa akin ang gamot. Sinabi ko na sa iyo kahapon na huwag kang lumapit sa akin. Ngayon, kung hihingi ka sa akin, iba na ang presyo. Ano ang gusto mo? Gusto kong lahat ng bahagi mo sa si Haiyipin. Huwag kang masyadong maghangad. Gayon, maghintay ka na lang na kunin ang katawan ng tatay mo.
You! Ito ay bagong gawa na gamot. Walang lalagyan. Kaya kumuha na lang ako ng isang botelya ng vitamina C. Nilagyan ko lang. Paano naman pwedeng bagong gawa ito? Saan mo nakuha ang extract mula sa malalim na dagat na isda? Hindi mo ako niloloko, di ba? Dagat ang pinagkukunan mo. Bakit hindi ko alam na nakahuli ka ng isda? Marami na akong tinawagan pero hindi mo sinasagot. Patay na ang cellphone ko. Kagabi lang ako nakahuli ng isda na ito. Nahuli ko ito ng 2 araw at 2 gabi. Na walang tulog bago ko ito nahuli. At talagang sobrang pagod na ako. Kaya ibinigay ko na ang isdang ito sa team ng gamot. Ay, bakit hindi ka tinawagan ng team ng gamot? Pero ang team mo sa gamot, nahuli nyo na ang isda. Nagawa nyo na ang gamot. Ang buong team namin ay nagtrabaho ng magdamag para gumawa ng gamot. Sa wakas, nakagawa na ng unang bote ng gamot. Dapat ay naipadala na ito sa iyo ni Ginoong Wu, di ba? Bakit hindi mo sinabi agad kagabi? Hindi ka ba nakipag-ugnayan kay Ginoong Wu? Akala ko ikaw ang unang nakipag-ugnayan kay Ginoong Wu, kaya't hindi ko na ito pinansin. Sige, ang katas ba ay para lamang sa isang bote ng gamot? Hindi lang, ang nahuli ni Ginoong Wu ay mahigit 5 metro ang haba. Ang katas ay maaaring makagawa ng hindi bababa sa 200 bote. Ah, ang ganda niyan. Kapag gumaling na ang tatay ko, ipapasa ko ang mga gamot na ito sa iba pang nangangailangan. Salamat. Lauer, pwede ka nang umalis. Lene. Tatay, ito ang sinasabi ko sa iyo dati. Si Wu Haisheng, na mas magaling pa sa mga profesional na grupo, siya pa ang pumunta sa malalim na dagat para manghuli ng isda para sa iyo, at patuloy na nagdadala ng malaking supply para sa Shanghai Yipin. Sinigurado talagang naitulak si Yu Haixuan pababa, at patuloy na tumutulong sa akin laban sa aking pangalawang tiyuhin. Ang mabuting bata ay talagang kahanga-hanga at may potensyal. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak na babae. Kampante ako. Ipinagkatiwala mo sa akin. Salamat, Ginoong Wu, sa pagligtas sa aking ama. Handa akong ialay ang aking sarili. Alam kong may gusto ka ng iba. Pero kaya kong maghintay. Ay naku. Mukhang hindi ito pwede. Bakit? Kasi hindi ako gwapo. Hindi katulad mo na sobrang gwapo. Akala mo hindi ako karapat-dapat sa'yo. Oh, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kasi ikaw ang heir ng chain ng 500 hotel na ito. Ako ay isang maliit na may-ari ng isang kumpanya ng pangingisda. Mayroon lamang akong higit sa 20 barko. Kung sasabihin mong hindi karapat-dapat, ako rin ang hindi karapat-dapat sa'yo. Bakit nga ba? Mahal ko si Yue, ang asawa ni Lolo. Nangako ako kay Yue na alagaan ko siya habang buhay. Noong dati, kapag inaapi ako sa labas. Siya ang nag-alaga at nagprotekta sa akin. Ngayon, hindi ako pwedeng magsalita ng hindi maganda kay Yue. Hindi ako makakapagsinungaling. Pasensya na. Haisheng. Ay naku, talagang napaka-espesyal ng lobster na ito. Wala akong naisip na ikaw ang unang mag-isip sa akin nang mahuli mo ang malaking lobster. Hahaha, tayo ay mga kasosyo. Kung may maganda, tiyak na ikaw ang mauuna sa pagkain. Dumating ka sa akin, hindi lang para kumain ng lobster, di ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Baka naman ito na ang bayad sa 20 barko ko. Gusto na namang umutang, palakihin ang operasyon, narinig ko na. Ang grupo mo ay talagang abala. Kahit ilang biyahe lang sa dagat, bawi na agad. Ngayon ang tamang panahon para kumita ng malaki. Lanan, palakihin ang operasyon. Totoo ngang meron, pero sa pagkakataong ito, bayad ako ng cash. Walang utang-utangan. At saka, gusto ko malaking order, hindi medium. Astig, mula ngayon tatawagin kitang Big Bro. Mas malaki pa ang kinikita mo kaysa sa akin. CJ. Broma, hintayin ko ang magandang balita mula sa'yo. Sige, sabihin mo lang. Ang pagkain natin ngayon ang sarap talaga. Haha. Ma, umalis na tayo, isasama kita pa uwi. CJ. Ay, bawasan natin, bawasan. Ay, ang saya ng inom mo. Ay, ang saya ng inom. Wu Haisheng, ikaw. Di ka ba nauntog sa ulo? Paano siya nandito? Mukhang hindi tama ah. Sino siya? Mukhang hindi ko siya kilala. Kiki, nandito ako sa part-time job ko. Bakit ka nandito? Miss na kita eh. Dinala ko sa iyo ang payong. Mga kapatid, itong batang ito, kinuha ang babae ko, kaya't batuhin niyo siya. Ay naku. Huwag mo siyang saktan.
Huwag mo siyang saktan. Anong pakialam mo sa batang ito? Kasama ako, bibigyan kita ng pera na hindi mo mauubos. Hindi ako materialistic na babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo si Kiki. Ay. Sandali, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Bakit ka nandito sa Sihayiti? Saan ka kumuha ng pera para gumastos? Ang suot mong damit ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000, di ba? Sabihin mo na, ninakaw mo ba o tinangay? Kailangan ko bang iulat sa'yo kung saan ko nakuha ang pera ko? May relasyon ba tayo? Wu Haisheng, bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Kung hindi ako nagkakamali, mula nang mangyari ang insidente dahil sa'yo, isang beses ka lang bumisita sa bahay ko. Tapos na tayo, nagpasya na tayo na maghiwalay. Kahit naghiwalay na tayo, bakit pa ako magpapakita ng magandang mukha sa'yo? Sa anong batayan, sa mukha mo bang pulbos o sa'yo mismo? Yung taong walang puso at walang hiya, na pera lang ang iniintindi, hindi tao. Magbayad ka. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mo nang ayusin yan. Uy, sino to? Medyo nakikilala ko siya. Si Zihao, ito si Wu Haisheng. Hindi ko alam kung anong swerte ang pumasok sa kanya. Nagpapanggap na mayaman dito, parang tao, at nagsasalita pa ng bastos sa akin. Sino ba akala mo? Ah, ito pala yung tanga. Akala niya pag nagbago ng itsura, para na siyang tao. Dito ka lang ba nagsusugal? Umalis ka na agad. Huwag kang magpapakita dito para guluhin ako. Ang 4Cs1 product, ikaw ang nagmamay-ari, putang ina. Agad na humingi ng tawad kay Ginoong Zeng at Ginoong Wu. Manager Sun, mukhang hindi lang ang iyong kakayahan ang kailangan mong pagbutihin. Maging ang iyong personal na kalidad at pananaw sa pakikipagkaibigan ay may problema. Ngayon, dalhin mo ang iyong kaibigan. At mawala sa aking paningin. Salamat, Ginoong Zeng. Isasara ko na. Sige, aalis na ako. Hoy, Wu Haisheng. Nailigtas kita kanina. Bilang kapalit, bibigyan kita ng pagkakataon. Paano kung gawin mong boyfriend kita? Sila nga, kahit anong gawin, hindi makuha yan. Hindi ito nakakatawang biro, Miss Sheng. Hindi ako nagbibiro sa tingin ko. Hindi na maaga, gabi na. Naghihintay pa ang hipag ko sa bahay, alis na ako. Ay. Lenwe. Nakakalusot si Wuhai sa unang pagkakataon, pero hindi sa ikalawa. Siyempre, hahanapin kita. Ate, may masamang balita. Dumating si Lidazui kasama ang maraming tao. Sabi nila, gusto nilang makipag-ayos sa'yo. Huwag nang magtanong tungkol sa mga ito, bilisan mo at sumama ka sa akin. Magtago tayo. Huminto ka. Saan ka pupunta? Saan ka tatakbo? Wu Haisheng, kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos ang bagay sa akin ngayon, hindi ka na makakaalis kahit saan. Ano ba naman? Haisheng, nakatagpo siya ng kaibigan, ha? Sino siya? Ako. Siya ang kasintahan ko. Sandali lang kayo. Medyo pamilyar ka tingnan. Ha, talaga? Si Son Zihao, tama ba? Noong nakaraang buwan, nakita ko ang report ng performance mo. Punong-puno ng mali at kulang. Zeng. Gino Zeng, paano ka naman? Bakit hindi ako pwedeng dito? At saka, sinabi mong paalisin ang boyfriend ko kanina. At saka, sinabi mong, mahal ka ni Lolo, anak. Isang malaking pagkakamali, Gino Zeng. Hindi ko alam. Hindi ko alam si Ginoong Wu, na kaibigan mo siya. Wu Ziqian. Damn it, Zihao, anong ginagawa mo? Anong Ginoong Zeng? Sino si Ginoong Zeng? Tumahimik ka. Siya si Zeng Yani mula sa punong tanggapan ng grupo. Si Ginoong Zeng ang aking direktang supervisor. Huwag mong galawin ang kuya ko. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Sino mang gumalaw, makikipaglaban ako sa kanya. Buwisit na bata. Kung gusto mong masaktan, ako ang unang tatama sa'yo. Sakit. Ay naku, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Kung aatakihin mo ulit, hindi kita patatawarin. Ay naku. Si Lidazui ay talagang nababaliw na. Nakalimutan niyang si Wu Haisheng ay nag-isa laban sa 3. Noong nakaraang mga araw, na-knockout siya ni Wu Dabiao. Saan siya kumuha ng lakas ng loob para manguyam? Medyo natatakot ako. Baka mas mabuting umalis na ako. Sige, sasama ko sa'yo. Anong ikinatatakot? Andito tayo, marami tayo. Si Wu Haisheng ay nag-isa lang. At saka, nandito tayo para makipag-usap ng maayos. Hindi naman tayo nandito para makipag-away. Aaminin kong ako ang unang umakto kanina. Mali ko, simula ngayon si Wu Haisheng ay nag-isa na. Kahit na tayo ay hindi siya matalo. Isang tao lang. Hindi ako naniniwala dyan. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Siyempre, nandito ako para magpaliwanag. Simula nang nagbukas ka ng kumpanya ng pangingisda. Tuwing umaalis ka sa dagat, laging puno ang dala mo. Lahat ng malalaki at maliliit na kumpanya ng isda sa lungsod ay napasa kamay nyo na. Ang mga isda nyo ay hindi lang sariwa at mura. Hindi malalaki rin.
Mataas ang kalidad, kami ay umaasa sa panghuhuli ng isda. Kaya't nakakakuha kami ng kaunting kita. Ngayon, kahit kaunting kita ay wala na. Hindi ba't pinipilit nyo kaming mamatay? Tama, parang pinapainom nyo kami ng hangin. Tama, tama. Ay, mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman sinasadya ni Haisheng na agawin ang inyong kabuhayan. Ngunit sa negosyo, walang ganitong usapan ng pag-agaw. Siyempre, kung sino ang may magandang produkto, siya ang bibilhin. Kaya hindi ito kasalanan ni Haisheng. Ay, ikaw, maingay na babae. Maniwala ka, susuntukin kita. Subukan mong galawin siya. Ang mga tunay na lalaki, hindi nakikipag-away sa mga babae. Basta't hindi ko napakialaman. Hindi mo kayang mag-isa at ipahamak kaming lahat. Sabihin mo, anong balak mo? Madali lang ang solusyon. Kailangan mong bilhin ang mga isda namin sa presyong pamerkado. Kahit patay o buhay. Kahit malaki o maliit. Kailangan lahat ay bilhin. Pagkatapos mong bilhin, pwede mo itong ibenta o kainin. Wala tayong pakialam dyan. Hindi ba't ito ay sa pilitang pagbili at pagbebenta? Sinasadya nyo talagang apihin si Haisheng dahil marami kayo. Iba ang sa pilitang bumibili at nagbebenta. Sige, hanapin natin ang punong baryo at tanungin siya kung ano ang dapat gawin. Yetnan, halika, magbigay daan. Hindi na kailangan, nandito na ako. Ginosan, sa tingin mo ba? Dapat ko bang kunin ang kanilang mga isda? Yelel, kahit na sa tingin ko ay talagang sinira ang kabuhayan ng mga tao sa nayon. Ngunit hindi mo rin ito masisisi. Pero tayo'y mga kababayan pa rin. Wala kang kahit kaunting tulong. Medyo hindi ito makatarungan. Talagang dahil sa'yo, hindi makakain ang mga kababayan. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-isipan ito. Nakipag-usap na ako sa may-ari ng shipyard. Naghahanda akong bumili ng 20 pang malalaking isda. Sa oras na yon, tiyak nakakailanganin ko ang mga marinero. Mayroon pang ilang mga manggagawa na nagpoproseso ng mga isda. Nagawa ko na ang kontrata. Hindi ko lang kayo nasabihan. Katapos lang nating pag-usapan, sinabi ko sa inyo na huwag mag-alala. Ganyan kayo. Naayon ba ito sa mga benepisyo na ibinibigay sa inyo ng dagat? Oh. Ay naku, ang base salary ay 8,000. At mayroon pang year-end bonus. Mas mataas pa ito kaysa sa sahod ng mga estudyante sa lungsod. Kasing halaga na ito ng kita natin sa panghuhuli ng mga isda sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ay! Nasaan na ang kumpanya ko sa pangingisda? Kakaumpisa pa lang. Sa hinaharap, mas marami pang kakailanganin. Hindi ako si Haisheng na nakakalimot sa pinagmulan. Lahat ng kabutihan ng mga kababayan ko ay hindi ko malilimutan. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong tulungan ang lahat na umunlad at yumaman. Sino mang gustong sumama sa akin, diretso na lang kayong pumirma ng kontrata. Yung ayaw naman, dahil sa pabor ni Sanye, kukunin ko pa rin ang mga isda nyo. Pero may isang bagay, ayokong mamatay. Salamat, 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 salamat. Bakit hindi ka kumikilos, Dazui? Ayoko, isa siyang malaking tanga. Ayoko talaga makipag-away sa kanya. Matagal nang hindi na siya tanga. Sa tingin ko, ikaw ang tanga. Ayaw mong makipag-ugnayan. Ako ang makikipag-ugnayan. Ay. Huwag ka nang magalit, pare. Kung may pera ka, bakit hindi mo kikitain, gago? At saka, maganda talaga si Haisheng. Kung sasamahan mo siya, siguradong mas magiging maganda ang buhay mo. Kapag na-miss mo, huwag kang magsisi ah. Siyempre, hindi kami magkasundo ng punong bayan. Talagang kabaligtaran kami. Nandyan ako sa tabi niya, siguradong papatayin niya ako, hehe. Ay, Haisheng ah. Hindi siya ganung tao. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Hindi siya ganitong maliit ang isip ah. Talagang hindi siya ganun. Lanan. Huwag kang mag-alala, Kuya Bigote. Hindi kita husgahan. Kung ganun, pipirma na ako sa kontrata. Gagawin ko na, hahaha. Gawin na. Ang ganda naman nito, sobra. First time ko kumain sa ganitong lugar. Sister-in-law, first time ko rin sa ganitong lugar, ganito rin. Walang problema. Si Ginoo Wu ay isang mahalagang bisita namin sa Shahi Ipin. Kayo ay mga kamag-anak ng panauhin. Walang sinuman ang matapang na mangutya sa inyo. Kasalanan ko kasi hindi ako madalas magdala sa inyo palabas. Sa susunod, mas madalas kitang dadalhin. Huwag kayong masyadong mag-alala. Haha. Lanan. Haisheng, hindi na tayo kakain pa. Mag-order na lang tayo ng ilang ulam na basta-basta. Sapat na to para sa isang buwan nating pambili ng pagkain. Sobrang mahal naman ito. Tara na, umalis na tayo. Ate, may pera na ako, hindi ko na kailangan alalahanin ang presyo. Kumain ka ng gusto mo, huwag kang mag-alala.
Pero, kung hindi ka pipili, ako na ang pipili. Ito. Ito pa at ito. Ay, ito. Ay, kumuha rin ng isa nito ah. CJ. Sobrang dami naman. Hindi naman. Sir Wu, hindi maganda ang nangyayari. Yu Haixuan, hindi ko alam kung saan nakuha ang isang mutated king crab. Nagdulot ito ng malaking gulo sa internet. At tinukoy pa ang pangalan. Sinabi na wala tayong tunay na produkto sa Sihayipin. Hindi kayang talunin ang Yu Haixuan. Pinukaw ng mga troll ang mga netizen. Nasabi na kailangan tayong lumabas at makipagtagisan. Kung hindi, baka sa hinaharap, sino mang magbanggit ng Sihayipin ay makaramdam na hindi kayang talunin ang Yu Haixuan. Malaki ang epekto nito sa ating brand image. Mutant na alimasag. Kahapon, nang pumalaot ako, nakahuli rin ako ng isang mutant na alimasag. Hindi naman ito masyadong swerte, di ba? Ergaw ah. Yung mutant na emperor crab na nahuli ko kahapon, inilagay sa 4cc pin. Ano ang nawala? Ninakaw ng iba. Ako. Magpapahinga muna ako. Yung mutant na emperor crab na nahuli ko kahapon ninakaw. At sinira pa ang siye. Ito. Yung emperor crab ni Yu Haixuan yun din yung nahuli ko. Narito ang malapit na kuha ng mga larawan ng mutant na king crab, tingnan mo. Ito ang nahuli kong mutant na king crab. Sigurado silang wala tayong ebidensya. Pupuntahan ko siya. Walang dahilan, kung gusto nila ng laban, makikipaglaban tayo. Itong mutant na king crab ay hindi katulad ng purong asul na lobster. Napakapangit ng itsura nito. Minsan ay medyo nakakadiri pa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko pa nakuha ang 4Cs 1 product. Kahit siya nga, wala pang nakakain. Tanging panoorin na lang bilang curiosity. Gintong lawa isda. Gamitin natin ang gintong lawa isda ni Zeng Mani at ikumpara sa kanya. Yung isda na yun ay kay Zeng Mani na. Naipost na niya online. Kung gagamitin pa natin, hindi na bagay. Anong gagawin natin ngayon? Walang anuman, may paraan ako. Si Haisheng ay ang hari ng dagat. Walang makakapigil sa kanya. May tiwala ako sa kanya. Talagang magaling si Ginoong Wu. Ano ba ang halaga ng Yu Haixuan? Naniniwala akong tiyak na matatalo natin sila. Na parang mga bulaklak na nahulog. Narito ang hon ng Sihayipin. Malapit nang magsimula ang matinding laban. Ano ba talaga ang nasa likod ng kurtina na yan? Anong klaseng isda yan? Abangan ninyo, huwag kayong bibitiw. Yung emperor crab namin, hindi lang sa buong bansa. Kahit sa buong mundo, bihira lang makakita ng ganito. Tinuturing na isang napakahusay na klase. Maaaring ipakita sa kamera. Kahit anong gawin nyo, kuha lang kayo. Ginoong O, ang kapal ng takip sa isda nyo. Nahihiya ba kayo? Lene, walang anuman, lahat ay napakamaunawain. Kung ang isda mo ay hindi kasing ganda ng akin, hindi naman kami mangungutya sa'yo. Hahaha. Itong mutant na hari ng alimango. Hindi lang ito malaki. Ang itsura nito ay walang pinsala. Sinasabing ito ay isang napakabuting uri, hindi ito labis na pahayag. Noong nakaraang ilang taon, may lumabas na isa sa pandaigdigang auction, at ang presyo nito ay umabot sa 8 milyon. Kahit na siya si Wu Haisheng ay boss ng Black Horse Fisheries. Pero ang kinukuha nila ay mga seafood na kakainin sa bibig. Kahit na may malalaking isda din, pero para lang yun sa pagkain. Hindi kailanman makakatalo sa mutant na emperor crab na ito. Hindi maintindihan, bakit kailangang sumali ni Wu Haisheng sa ganitong paligsahan na siguradong talo? Hindi kaya nadala lang sa ganda ng babae? Gusto sana niyang maging bayani at iligtas ang babae. Hahaha. Bayani na nagligtas ng magandang babae. Mas bagay ang aso na nagligtas sa bayani. Sa tingin ko, hindi pa rin siya masasalba. Hahaha. Sige na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Ipakita mo na ang sagot. Kami ang Black Dragon Fisheries. Ang aming saklaw ng negosyo ay seafood. Upang mapabuti ang kapaligiran sa hapagkainan, simula ngayon, naghahanda kaming palawakin ang aming operasyon. Magkakaroon kami ng mga isdang pang-aliw na pwedeng panoorin. At saka, magpapasok din kami sa negosyo ng alahas. Anong ginagawa niya? Para kang baliw. Yung malaking talaba, malakas ang panga, kaya nitong putulin ang buto. Pinipilit mong buksan ito. Paano mo naman mapipilit na mabuksan? Ay Diyos ko, ito na ba ang pinakamalaking perlas sa mundo? Kailangan kong baguhin ang aking rating. Kahit gaano pa kataas ang score ng Mutant King Crab, mas mataas pa rin ang Rainbow Scallop.
Ito ay parang isang fairy tale na naging totoo. Sobrang ganda nito. Ang perlas ay talagang malaki. Ngunit tiyak na hindi ito ang pinakamalaking perlas sa mundo. Kahit na hindi ito ang pinakamalaking perlas sa mundo. Ito ang pinakamalaking gintong perlas na umiiral sa mundo. Nakita natin ang isang himala. Tunay na gintong perlas. Mahalikang ginto na may ningning ng perlas. Sa likod ng screen, hindi mo talaga mararamdaman ang lahat ng kagandahan nito. Tanging sa personal na pagtingin mo lang mararanasan ang ganitong pagkabigla. Hindi lang ito maganda. Mahalaga rin ito, may halaga sa paningin at sa ekonomiya. Karapat-dapat na pang-una sa halaga. Ay naku, nabaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi ni Boss Wang? Anong industriya ng alahas? Ikaw na nangingisda, anong pinagsasasabi mo dito? Gusto mo bang patayin ako sa tawa? Hahaha. Nasa industriya ng alahas siya. Hindi ba ito labag? Lanan. Hindi ba't ito ay isang mutated na makulay na talaba? Malaki nga pero medyo. Hindi, siya pa rin ay isang talaba. Ang talaba ay napakabihira. At napakalaki pa nito. Nakalimutan ko na ang sinabi ni Boss Wang. Sa tingin ko, ang mutant na makulay na talaba ay kayang makipagsabayan sa mutant na hari ng alimango. Pantay lang sila. Pareho silang 1-0 puntos para sa akin. Mutant na hari ng alimango, 1-0 puntos. Makulay na talaba, 9 puntos. Haring alimango, 1-0 puntos. Makukulay na suso, 9 puntos. Mukhang nanalo ang mutant na haring alimango. Nanalo ang Yu Haixuan. Sandali lang. Ay, yung perang ibinigay niya, hindi kayang bilhin ang negosyo ko. Ang magsinungaling ng bukas ay mapapahiya. Babaguhin ko rin ang rating. Unang pwesto ang makukulay na suso. Talagang unang pwesto nga. Ang unang pwesto ang galing talaga. Ginoong Wu, pakiusap, magbigay kayo ng inyong pasasalamat sa pagkapanalo. Bago ko ipahayag ang inyong saloobin tungkol sa pagkapanalo, gusto ko pang ipakita sa inyo ang isang bagay. Lanan. Yung mutadong hari ng alon sa larawan, parang kapareho ng kay Yu Haixuan. Nga, bakit ang hari ng alon ni Yu Haixuan? Parang kapareho ng sa Black Horse Fisheries namin. Kakaiba, 5 araw na ang nakalipas nang mawala ito. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi mo ba ay ninakaw namin ito mula sa iyo? Hinding-hindi, binili ko ito ng malaking halaga. Halos 500,000 ang ginastos ko. Ito na ngayon ang pinakamatibay na kayamanan ng Yu Haixuan. Yung larawan na ito, kinunan namin gamit ang satellite phone 5 araw na ang nakalipas. May nakasulat na eksaktong oras at lokasyon sa larawan. 5 araw na ang nakalipas, pero 3 araw na lang ang nakalipas sa Yu Haixuan. Sinasabi mo bang ito ay mula sa Black Horse Fisheries? Impossible. Raming bagay sa mundo na katulad nito. Sa larawan na ito, hindi ito kapareho ng sa atin, Yu Haixuan. Hindi ito parehong uri ng king crab. Ang deformed king crab sa larawan ay pareho pa sa mga depekto nito. Paano magiging ganito kaswerteng bagay? Paano ito posible? Ito talaga ang binili ko ng malaking halaga, no? Ginoo Huang, ano ang paliwanag mo? Hindi naman siguro si Yu Haixuan ang nagnakaw sa Black Horse Fisheries, di ba? Talagang hindi ko maalala yung ganong tao. Yung tipong kahit ilagay sa gitna ng tao, hindi mo na mahahanap. Huwag na lang mag-isip. Mga boss, ang boss natin, si Black Tiger ang nagsugo sa akin na dalhin kayo dito. Yung ninakaw mong bagay ay may halagang milyon-milyon, ha? Sapat na yon para makulong ka hanggang sa pagtanda. Mas maganda kung agad mong ituro ang pangunahing salarin, para mapatawad ang iyong kasalanan. Boss, tulungan niyo po ako. Ikaw ang nag-utos sa akin na magnakaw. Akala ko hindi naman gaanong mahal ang Emperor Crab. At saka, nag-iba pa ang itsura ng Emperor Crab na yon. Ang pangit niya, sigurado walang gustong kumuha, kaya wala nang halaga. Hindi ko alam na ganoon kamahal. Ginoong Ye, mayroon ka bang paliwanag? Bakit ka sumusuporta sa mga tao na magnakaw ng mutant na king crab? At ibinibenta pa ito sa mga kalaban. Sinasabing hindi magkasundo ang inyong mag-uncle. Nagtutunggali sa kapangyarihan sa si Haiyipin. Totoo ba ito? Maganda ang relasyon namin ng aking uncle. Mga chismis lang iyon. Paano ko naman maipapagawa ang magnakaw ng king crab? Para ibenta sa Yu Haixuan. Isa sa mga shareholder ng si Haiyipin. Imposible akong gumawa ng bagay na makakasama sa si Haiyipin. Siya lang ang nagmamaligning sa akin.
Kailangan mong maniwala sa akin. Ito ang binili ko gamit ang totoong pera. May record ka ba ng pagbabayad? Ang kailangan niya ay cash. Cash ang ibinigay ko. Kaya wala ng ebidensya. Kailangan mong maniwala, hindi mga magnanakaw ang Yu Haixuan. Kailangan mong maniwala sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Yenan, saan mo siya binili? Yenan, mukhang isang karaniwang lalaki. Nasa 20 na siya. Ay naku, hindi ko alam kung paano siya ilalarawan. May sisi ba sa lugar ng inyong transaksyon? Wala. Direkta siyang nagkita sa lugar ng transaksyon. Hindi ko talaga napansin ang tungkol sa CE. Magpasimula na ng alarma. Putang ina. Sabi ko, bakit niya pinapadala sa lugar ng transaksyon? Hindi diretso sa Yu Haixuan Hotel. Ito ang ninakaw niya. Putang ina, talagang sinira niya ako. Alam mo pa ba kung anong katangian ng taong iyon? Halimbawa, ang accent o ang itsura niya. Ang accent ay lokal. Pero wala akong masyadong maalala tungkol sa itsura niya. Napakamalabo. Malabo. Ay naku. Anong karapatan mo para sabihin si Tio Ye ang nagnakaw? Alam mo ba na ito ay paninirang puri? Pero mas mabigat ang parusa niyan. Gusto mo bang magtagal dito sa kulungan? May ebidensya ako. Nang utusan ako ng boss na magnakaw ng king crab, nag-ingat ako. Nagre-record ako. Anong sinabi mo? May ebidensya ako. Bago ka magnakaw ng king crab, siguraduhin sirain ang surveillance. Huwag hayaang makuha ng surveillance ang pagnanakaw. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Wang Fugi. Tandaan, dapat cash transaction. Hindi, ito ay licenses. Wala akong sinabi na ganyan. Kung ito ay licenses, may mga eksperto na magpapatunay. Hintayin na lang natin ang pulis. Yun King, yun. Ako ang iyong pangalawang tiyuhin. Tulungan mo na akong makiusap Isang pamilya tayo, di ba? Mula nang gamitin mo ang buhay ng tatay ko para banta sa akin, hindi ka na ang aking pangalawang tiyuhin. Hindi ko akalain na magaling si Yanje. Yay! Yuy! Hindi na maaga. Pupunta ako sa pabrika. Dapat dumating na rin yung barko na alis ng dagat. Ang huli na ng oras. Sasamahan na lang kita. Hindi naman kalayo. Hindi ako nagpaalam. Hindi kaya magagalit si Haisheng, pare. Hindi naman. Halika, umupo ka. Engan. Pumunta ako dito. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo. Nakatakdang maayos na ang kaso ni Lauer. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng king crab, kundi pati na rin ang ginawa sa iyong bangka dati. Halos ikapahamak ng buong tripulante. Hindi na siya muling makakalabas at makikialam. Walang nakakaasar sa iyo at kay Miss Yahahaha. Sige, ate, magluto ka ng 2 putahe. Kausapin ko si Teacher Je ng kaunti. Ayos, hahaha. Dahil sa tinig mong iyon, Teacher Je, hindi na sayang ang pagsisikap ko. Lennon, tulad ni Lauer, ang matandang fox. Nakatago ako ng maayos. Tanging ako lang ang makakakuha ng ebidensya laban sa kanya. Hehe, talagang si Teacher Je. Sa bagay na ito, hindi ito magagawa ng iba. Sandali, itataas ko ang baso para kay Teacher Je. Hey, dapat ako ang magbigay galang sa'yo. Isa kang tao na may kakayahan. Matagal na akong gustong makilala ka. Magkaibigan tayo. Sama-sama sa saya, sama-sama sa hirap. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ayos, napagkasunduan na natin. Uminom ka na, ayos na. Si Tiger, ako na ang bahala sa kanya. Nandyan ang sasakyan natin. Sasama ako sa Boss Pawi. Sige, mag-ingat ka. Sige, alis na tayo. Haiseng, matagal na kitang hinihintay. Bakit ikaw? Haiseng, talagang ayaw mo na sa akin. Kasal na ako. Huwag kang mangloko. Nagtanong na ako. Hindi ka naman kasal. Kahit na hindi pa ako kasal ngayon, magpapakasal na ako agad. Huwag mo akong istorbohin, nakakainis na. Haisheng, nagkamali ako. Alam kong mahal mo ako. Yung si Sun Zihao, nalugi na siya. Kung ayaw mo na sa akin, ano ang gagawin ko? Nalugi na si Sun Zihao. Hindi mo ba alam? Yung may apelyidong Zeng. Anyway, sabi ni Sun Zihao na babae siya. At sinisisi pa ako na nakipag-away sa taong hindi ko dapat nakipag-away. Pinabagsak ko ang kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, hindi lang pala pera ko ang tinitingnan mo. Kundi dahil nagkaproblema si Sun Zihao. Hindi, Haisheng, mahal na mahal kita talaga.
Zhang Shuqing. At nagdadalawang isip ka pang hanapin si Haisheng. Dahil noong una, ikaw ang dahilan kung bakit napagkamalan si Haisheng na bobo. Yun akala mo ba isang beses lang ay hindi ka nababalik? Ngayon na umunlad na si Haisheng, bumalik ka na naman sa kanya. Nandito ka ba para mangutang? Hindi, tulungan mo ako, Haisheng. Kung patuloy mo akong istorbohin, papalayasin din kita. Haisheng, huwag mo akong lokohin. Nasa kolehiyo pa si Zheng Mani. Hindi talaga posible na magpakasal kayo. Alam kong ginagawa mo ito para magalit ako. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ikaw. Napagtanto ko na walang makakapantay sa'yo pagdating sa pagiging makasarili. Huwag mo na akong galitin, okay ba? Alam kong mahal mo ako. Kahit na nasaktan kita noon. Hindi mo pa rin ako kayang iwan, di ba? Alam kong nagkamali ako at magkaayos na tayo. Hindi lang ito dahil sa pagkakamali, kundi dahil ngayon mo lang ito naisip. Yaman ko na ngayon. Tumaas ang katayuan. Ang gusto mo ay ikaw lamang. Hindi, Haije. Talagang mahal kita. Tulad ng mga tao tulad mo na madaling magpalit. Ayaw ko kahit ibigay mo, umalis ka na. Kailangan pa rin kita, Sanye, sa bagay na ito. Sa wakas, malawak ang iyong koneksyon, madali kang kausapin. Magandang balita ito. Siyempre, maraming tao ang gustong sumama. Dali lang yan. Haha, Baryo Captain Hu Haisheng. Lumabas ka na dyan. Anong nangyayari dito? Bakit ka pa nagtatanong? Gaano nakatagal? Dahil sa pabrikang ito, napaangat ang buong barangay nyo. At kami. Ang mga isda namin, kailangan pang magmamano at magmamakaawa bago maibenta. Malapit na ang panahon ng pagtigil sa pangingisda. Parang pinipilit nila tayong uminom ng malamig na hangin sa hilaga. Mga kababayan, siraan nyo ako. Para hindi makapagpatakbo ang kanilang pabrika. Ay, si Haisheng ay mabuting bata. Hindi niya kailanman naisip na siraan ang kabuhayan ng lahat. Ikaw, tumahimik ka. Matandang yan. Ikaw ang leader ng inyong baryo, hindi kami. Wala kang karapatang makialam. Ay, naku. Sino nang daring na gumalaw, ha? Sasabihin ko na agad, ha? Kung sino man ang gagawa ngayon, ayos lang. Kung sino man ang magtatangka. Sa panahon ng pagpapalawak ng pangingisda at pagkuha ng trabahador, wala kayong parte. Huwag kayong makinig sa kanya, pakiusap. Malapit na ang panahon ng pagtigil sa pangingisda. Lahat ng mangingisda sa kanilang baryo ay walang gagawin. Paano naman kami papasahurin? Ikaw ay isang manloloko lang, mga kababayan. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Kayong dalawa, kasama ang mga pamilya ninyong dalawa, hindi kayo matatanggap. Sino ang gustong magtrabaho sa aking pook ng pag-aalaga? Umapit at magparehistro. Pook ng pag-aalaga. Ito ay pook ng pag-aalaga. Sa panahon ng pagbabawal sa pangingisda, nakatuon sa pag-aalaga. Kailangan talaga ng maraming tao ngayon. Pwede nang mag-sign up ngayon. Mag-sign up ako, gusto kong mag-sign up. Gusto kong mag-sign up. Hayaan mo na, huwag mong alalahanin ang maliit na pagkakamali ko. Pwede ba? Hindi pwede. Ay, kung ganon, hindi mo rin ako pwedeng payagan. Nagkamali ako, talagang alam ko na nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo na ako, okay? Alam na namin na nagkamali kami, dahil din sa pagkawala ng kabuhayan namin. Patawarin niyo na kami. Haisheng, sa wakas na intindihan ko na noong unang beses, nung pumunta ang mga tao sa baryo natin sa bahay mo, ano ang nararamdaman mo noon? Talagang pinagsamantalahan ang kabutihan mo. Naisip na namin kung paano namin sila matutulungan. Kaya't nagpunta sila rito. Yenad, sinasabi mo bang hindi ito pagtulong? Ito ay tulong mula sa mga kababayan. May apoy sa loob ng puso ko. Ano, matagal mo nang balak na pigilin kami? Ano sa tingin mo? Kakausap lang sa akin ni Haisheng. Inutusan akong maghanap ng mga manggagawa sa mga kalapit na nayon ng mangingisda. Inutusan pa talaga. Sabi ko sa kanila, mga mangingisda mula sa sariling bayan. Ang ibinigay na presyo ay ang pinakamataas na batayang sahod at bonus. Ay, lahat tayo ay may masamang isip. Ay naku, Haisheng. Dapat lang na hindi mo kami patawarin. Tayo ang nag-udyok sa mga kababayan. Kami ang may kasalanan. Lanan. Dahil sa inyong dalawa na tapat na umamin ng pagkakamali. Maaari kong gawing eksepsyon na payagan kayong magparehistro. Pero sabi ko na nga, magsalita ako ng masama sa simula pa lang. Kung pupunta ka sa aking lugar, kailangan mong makinig sa akin. Hindi ko pinapayagan ng sinuman na maghanap ng dahilan gamit ang anumang palusot. Kapag nahuli, wala ng palugi. Permanenteng tanggalan ng trabaho. Tinitiyak kong walang gulo. Ang gulo tayo. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran ng pabrika. Sige, sumunod na lang kayo kay Ergo para magparehistro. Ay, magpila ng maayos ah. Lahat kayo makakapagparehistro.
Halika, tara na, tara na. Ay. Haha. Eh. Lanan. Nakaayos na ang press conference mamaya, kuya. Gusto mo bang pumunta ng maaga para tingnan? CJ. Ay. Ginoong Wu, tumaas ang kita natin ng 150 puntos ngayong quarter. Ay, 150 nga. Yu. Ano ang ibig sabihin ng 150? Ay, ibig sabihin ay doble ang kita at higit pa. Totoo. Kuya, ang galing mo talaga. Gong Wu. Sinasabi nila na ikaw ang pinaka-talented na kabataang negosyante. May nagsasabi na parang Diyos ng Dragon ang iyong kakayahan. May nagsasabi na binabantayan ka ni Mazu. Kahit ano paman, maraming sabi. Talagang ang galing mo. Siyempre naman. Hindi lang ikaw ang may pinakamagaling na barko sa buong bansa. At mayroon pang pinakamalaking farm ng isda. Ito ang pinakamalaking lugar sa buong bansa para sa produksyon ng perlas. O kaya naman ang pinakamalaking supplier ng mga pang-aliw na isda sa buong bansa. Sa hinaharap, magtatayo pa ang kuya ko ng pabrika para sa mga Yili product. Gagawa ng mga dilatang seafood at merienda. Ang mga produkto ng kuya ko sa hinaharap, hindi lang sa bansa ibebenta, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kabutihang palad, kasama ko si Ginoong Wu ngayon. Kung hindi, kailangan ko pang magbigay ng ngiti sa mga customer araw-araw sa counter. Kailangan ko pang mabuli ng mga katrabaho. Mas malaki pa ang kinikita ko ngayon kaysa sa dati. Hai Sheng, nandito na ako para dalhan ka ng pagkain. Sige, tara na. Hai Sheng, ang laki na ng negosyo mo ngayon. Napapalibutan ka na ng mga magagaling na tao. Hindi ka ba? Hindi ka ba nahihiya na ang asawa mo ay nagiging kahihiyan? Asawa, tingnan mo ako. Ako si Wu Haisheng, narating ko ang araw na ito. Lahat dahil sa'yo. Ako si Wu Haisheng, narating ko ang araw na ito. Lahat dahil sa'yo. Pinagsikapan ko, para mabuhay ka ng maganda. Para hindi ka na maghirap, hindi na magpuyat. Para maranasan mo ng buong dignidad ang respeto ng iba. Pamilya pa ako, pati sa biyanan ko. Sino ang nagsabing di ka pa nakakita ng mundo? Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, Wu Haisheng. Ikaw ang pinakamalaking bahagi ng mundo. Lanan. Susunod na bagay. Gusto kong pakasalan ka ng maganda at marangya. Gusto kong maging may-ari ka dito. Gusto kitang ipakasal. Sasang-ayon ka ba? Ako. Sasang-ayon ako, Haisheng. Matagal ko nang hinihintay ang salitang ito.